Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Sa sandaling yon, ang mukha ni Harvey ay naging itim at nagbago kaagad. Sa sumunod na segundo, pinisil ni Harvey ang kanyang mga alis. Ano ang ginagawa niyo? Si Junior Brother Darren ay sumali lamang sa aming sekta. Paano siya karapat-dapat makatanggap ng mga gantimpala? Pitang na! Patuloy lang silang nagsasalita tungkol kay Junior Brother Darren. Naalala pa ba nila na ako ang panganay nilang Senior Brother? Naisip ni Harvey. Bukod dito, sa sandaling naisip niya ang insidente kahapon ng gabi, nagalit si Harvey. Hindi pa ako maghihiganti kay Darren para sa insidente kahapon ng gabi kung saan ginamit niya ang dalawang malalaking agila upang atakehin ako. Hindi niya makuha ang mga gantimpala mula sa pagsasanay. Habang nagtatalo ang lahat, bahagyang umubo si Diana, at tumahimik kaagad ang pangunahing bulwagan. Tumingin siya sa paligid at marahang sinabi, "Tama si Donna. Malaki ang naiambag ni Darren kanina. Tanggapin niya ang isang bahagi ng gantimpala." Agad na nagambala si Harvey, "Pinuno, sumali lang siya sa aming sekta, at ginagantimpalaan na." Mukhang hindi iyon tama. Nagbago agad ang ekspresyon ni Diana habang nakatitig kay Harvey. Hindi mo ba sinusunod ang iyong master ngayon? Gusto mo akong ipagkanulo? Bagaman hindi siya sumisigaw, nakaka-intimidate ito. Nanginginig ang katawan ni Harvey habang nakaluhod kaagad sa lupa. Hindi ako maglakas. Kahit ang guro ay tumabi sa kanya. Ano ang dahilan kung bakit nararapat sa kanya? Bagaman nag-atubili siya sa kanyang puso, hindi nangahas na ipakita ito ni Harvey. Kailangan niyang magbigay ng isang bahagi ng mga gantimpala kay Daryl. Guro. Sa sandaling iyon, isang alagad ay mabilis na tumakbo at sinabi kay Diana, "Mayroong dalawang panauhin sa labas na nais makipagkita sa iyo, guro." Mga bisita. Natigilan si Diana habang nakataas ang kanyang mga mata. Anong mga bisita? Bagaman ang banal na sektang santo ay mayroong 10,000 taong gulang na kasaysayan, palagi silang hindi nakikilala sa kanilang paglilinang. Bihira silang makipag-ugnay sa ibang mga sekta, at bihirang magkaroon ng mga kaibigan o panauhin. Huminga ng malalim ang alagad at sumagot, "Guro, dala nila ang item na ito." Habang nagsasalita siya, naglagay siya ng isang itim na kwintas na batong lunsyan sa kamay ni Diana. Nakita niya na ang batong lunsyan na kwintas ay mukhang sinaunang at bilog. Mayroong 5 linya ng fulu na nakaukit sa isang gilid ng pendant, habang sa kabilang panig, ang salitang Saint sa ancient font ay nakaukit. Ito ay pendant ng Saint Order ng Holy Saint Sect. Nanginginig ang katawan ni Diana nang makita ang pendant ng Saint Order. Tumayo siya kaagad at inutusan ang alagad, "Magmadali, dalhin mo ang kagalang-galang na panauhin." Ang kwintas ng Saint Order ay pagmamay, ari ng Saint Master, at kinatawan ang pagkakakilanlan ng Saint Master. Ang kwintas ay katumbas ng pagkakaroon ng Saint Master. Mayroong 2 mga kwintas na orihinal, ngunit 1,000 taon na ang nakalilipas, binigyan ng Saint Master ang isa sa isang kaibigan. May isang palawit lamang na natira sa Holy Saint Sect at personal na dinala ng Saint Master. Gayunpaman, ang Saint Master ay nagtatanim ng bukod, kaya't hindi siya makadalo sa kanila. Ngayon na lumitaw ang iba pang palawit ng Saint Order, ang may-ari nito ay dapat na kaibigan ni Saint Master. Ang kaibigan ni Saint Master ay magiging isang kagalang-galang na panauhin ng Holy Saint Sect. Sa sandaling iyon, sina Harvey, Donna, at ang natitira lahat ay blangkong tumingin sa kwintas ng Saint Order, na labis na namangha. "Oh mahal, ito ang pendant ng Saint Order. Kaibigan ba yon ng Saint Master?" Siyempre, 2 lang ang kwintas ng Saint Order. Ang isa ay kasama si Saint Master, ang isa ay kasama ang kaibigan ni Saint Master. Ang palawit na ito ay sinaunang at bilog, hindi ito fake. Maingat na tinatalakay ang bawat isa habang tinitingnan nila ng mabuti ang direksyon ng pasukan ng pangunahing bulwahan. Haha! Ang Holy Saint Sect ay may napakagandang tanawin. Maganda ang lugar na ito. Ang tanawin ay maganda, maging ang mga tao dito ay magaganda. Sa sandaling iyon, ang tunog ng malakas na pagtawa ay narinig na nagmumula sa labas ng pangunahing bulwagan. Susunod, 2 tao ang dahang lumakad. Ito ang kagalang-galang na mga panauhin. Isang lalaki at isang babae.
Ang lalaki ay nakasuot ng isang mahabang, puting balabal, mukhang matalino at guwapo, ngunit ang kanyang mga mata ay mukhang deviant. Sinuri niya ang ilang mga babaeng alagad nang pumasok siya sa main hall. Ang babae ay nagkaroon ng maganda na figura, at nagsuot siya ng isang mahabang, light pink na damit, mukhang payat at kaakit-akit. Napakaganda ng kanyang mukha na parang diyosa mula sa langit. Matigilan si Daryl kung nandyan siya. Iyon ay dahil ang mga bisita ay walang iba kundi sina Zhubaiji at Shentelshon. Sinusundan ni Shentel si Zhubaiji sa sandaling yon, mukhang banayad at kaibig-ibig. Matapos si Shentel ay nagkaroon ng pisikal na relasyon kay Zhubaiji sa sinaunang libingan, nais niyang makatakas o pumatay kay Zhubaiji sa panahong iyon. Gayunpaman, pagkatapos gumastos ng oras kasama si Zhubaiji ng ilang sandali, sa wakas ay naakit si Shentel sa pagkatao ni Zhubaiji. Bagaman malaswa si Zhubaiji, ang kanyang lakas sa martial art ay kabilang sa pinakamataas na antas. Pinakamahalaga, ang kanyang tunay at matapat na karakter ay talagang kaakit-akit. Si Shentel ay asawa ni Donoghu at tinanggap ang kanyang kapalaran. Tinanggap niya si Zhubaiji matapos siyang agawin sa kanya. Sa panahon na sinusundan ni Shentel si Zhubaiji, nagluluto siya ng agahan, araw-araw tulad ng perpektong asawa. Sa gabi, isasahihin niya ang kanyang mga paa at hugasan pa. Siya ay ganap na nagsumite ng kanyang sarili sa kanya. Gayunpaman, siya ay hindi kapani-paniwala, matalino at mahusay sa musika, chess, pagsusulat, pagguhit at iba pang mga bagay. Mayabang din siya. Ayaw niyang aminin ang pagkatalo kay Zhubaiji, at tatanggihan pa rin siya kapag nais niyang maging malapit sa kanya. Sa sandaling yon, tumingin si Zhubaiji sa paligid, at inaakit ni Donna ang kanyang paningin. Maganda. Ang ganda naman. Si Diana ay nasa isang mahabang, itim na damit, mukhang matikas at enggrande. Perpektong tumutugma ito sa kanyang nagyelong malamig na aura. Sina Shentel at Diana ay parehong may kakaibang katangian kung ihinahambing. Si Zhubaiji ay isang malaswang tao, at ang kanyang mga mata ay nakadiretso nang makita ang kagandahan ni Diana. Ang titig ni Zhubaiji ay nakaramdam ng hindi komportable kay Diana. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin siya at pinisil ang isang ngiti. Mga kagalang-galang na panauhin, patawarin mo ako kung hindi kami mag-isip sa pagtanggap sa iyo. Ipinakilala ni Diana ang kanyang sarili. Ako si Diana Olsen, Altar Master ng Celestial Wood Altar. Maaari ko bang malaman kung sino ka? Nahiya si Diana nang sabihin niya ang huling pangungusap. Siya ang Altar Master ng Celestial Wood Altar, ngunit hindi niya alam ang mga kaibigan ng Saint Master. Ito ay isang napahiya, ngunit wala siyang pagpipilian. Siya ay sumali lamang sa Holy Saint Sect sa loob ng ilang taon. Bagaman si Zhubaiji ay kaibigan ng Saint Master, hindi pa niya ito nakilala dati. Kinaway ni Zhubaiji ang kanyang mga kamay at sinabing hindi na inisip pa, haha. Huwag magalala, magandang ginang. Ako si Zhubaiji, ngunit maaari mo akong tawaging Big Brother Zhu. Habang sinabi niya iyon, tiningnan ni Zhubaiji si Diana mula sa isang malayong distansya, at ngumiti. Habang nagpatuloy, narinig ko na ang iyong Saint Master ay naglilinang ng bukod, at ikaw ang namumuno ngayon. Haha! Ang iyong Saint Master ay may mahusay na panlasa, magaling siyang pumili ng kanyang bayan. Napakaganda at may kakayahan ka. Si Zhubaiji ay kaibigan ng Saint Master ng Holy Saint Sect. Libong taon na ang nakararaan, nang si Zhubaiji ay pa rin ang Heavenly Reeds Marshal, at nasa pinakamagandang punto ng kanyang buhay, nakilala niya ang Saint Master ng Holy Saint Sect. Pareho silang nagkaroon ng isang mahusay na relasyon kaagad. Sa oras na yon, binigyan ng Saint Master ang isa sa mga pendant ng Saint Order na kumakatawan sa kanyang pagkakakilanlan kay Zhubaiji. Ngumiti ng magalang si Diana. Dahil sinabi mo na yan, diretso ako sa point. Maaari ko bang malaman ang dahilan ng iyong pagbisita ngayon? Dahil ang Saint Master ay nagsasaka sa pag-iisa, ang lahat ng mga bagay, anuman ang malaki o maliit, ay hinawakan ni Diana. Tulad nito, nang ipinakita ni Zhubaiji ang palawit, ang mga alagad na nagbabantay sa ilalim ng bundok ay dinala si Zhubaiji sa Celestial Wood Altar. Ngumiti si Zhubaiji at winagayway ang kanyang kamay. Magandang ginang, huwag kang magalala, napadaan lang ako sa iyong Holy Saint Sect at nais kong dumaan upang bisitahin ang ilang araw. Si Zhubaiji ay mukhang lundo habang sinasabi ito,
ngunit nakaramdam siya ng pagkabalisa sa kanyang puso. Isang buwan na ang nakakalipas, matapos matulungan ni Zubaji si Daryl na itaboy si Gonggong, pansamantala siyang nanatili sa mansyon ng Carter. Nang maglaon, nang hindi lumitaw si Gonggong upang maging sanhi ng anumang gulo, dinala niya si Shentel sa bakasyon sa maraming lugar. Matapos ang kanilang bakasyon, bumalik siya sa mansyon ng Carter upang makitang walang naiwan sa buong mansyon. Maya-maya, nakuha niya ang balita na si Daryl ay nagkaproblema sa bagong daigdig. Nakipaglaban siya sa New World Emperor at narinig ang tungkol sa pagkamatay ni Daryl. Ang buong pamilya Carter ay nagtungo upang makapaghiganti kay Daryl. Palaging tinatrato ni Zubaji si Daryl na parang isang kapatid sa kanyang puso. Kung wala si Daryl, hindi magiging matagumpay si Zubaji sa pagtakas sa pagkabilanggo ni Emperor Hauyi. Kapag nakuha na niya ang balita, sumugod siya upang tulungan si Daryl sa bagong daigdig. Gayunpaman, huli na siya, si Daryl ay wala kahit saan, at dinukot ni Lord Kennybread ang mga Carters. Sa nagdaang ilang araw, hinanap ni Zubaji kung saan man si Daryl, ngunit wala pa ring makitang balita tungkol kay Daryl. Wala siyang pagpipilian, kundi ang magsimulang maghanap ng balita sa bawat kontinente. Nang bumalik siya sa North Moana Continent at dumaan sa Holy Saint Sect, naalala niya bigla ang kanyang dating kaibigan. Plano niyang manatili doon ng ilang araw upang makapagpahinga. Sino ang may alam na ang Saint Master ay naglilinang mag-isa at hindi siya pwedeng makita? Naisip ni Zubaji. Gayunpaman, malaswa si Zubaji. Sa sandaling nakita niya ang kagandahan ni Diana at napakaraming magagandang babaeng alagad sa Holy Saint Sect, nagpasya siyang manatili ng dagdag na ilang araw. Oo naman. Ngumiti si Diana at inutusan ang isa sa mga disipulo sa tabi niya, bilisan mo, maghanda ka ng isang silid. At maghanda ng tsaa para sa Big Brother Zoo upang marelax siya. Oo, pinuno, sagot agad ng alagad. Tumalikod siya at umalis upang ihanda ang mga item. Sa sandaling yon, ngumiti si Zubaji at winagayway ang kanyang kamay. Ihanda lang ang silid, hindi kinakailangan ang tsaa. O tama, naglalaro ka ba ng chess? Nais mo bang magkaroon ng ilang mga laro sa akin? Habang nagsasalita siya, ang mga mata ni Zubaji ay hindi tumitigil sa pag-check sa katawan ni Diana. Hindi lamang siya napakaganda, ngunit ang kanyang katawan ay napaka-sexy din. Ito ay magiging isang malaking kasiyahan na makapaglaro ng chess sa isang magandang ginang. Bukod sa magagandang kababaihan, si Zubaji ay mahilig din sa chess. Sa unang pagkakataon na nakilala siya ni Daryl, si Zubaji ay nabilanggo sa isang maliit na hardin kung saan siya ay naglalaro ng chess sa kanyang sarili. Napaka-engrossed niya kaya nakalimutan niya ang lahat. Ano? Chess? Natigilan si Diana. Pagkatapos ay pinisil niya ang isang ngiti. Karaniwan lamang akong manlalaro ng chess, ngunit dahil interesado ka, makikipaglaro ako sa iyo. Pagkatapos, itinaas ni Diana ang banayad niyang kamay at sinenyasan siya na sundan siya patungo sa likuran ng main hall. Mayroong isang beer garden sa likuran. Ang tanawin ay maganda, at ito ay isang magandang lugar para sa pag-inom ng tsaa at paglalaro ng chess. Ngumiti si Zubaji at tumango habang pinamunuan si Shentel at dahan-dahang lumakad sa likuran. Sa parehong oras, si Harvey, Donna, at ang natitirang mga alagad ay mabilis na sumunod sa likuran. Si Zubaji ay kaibigan ng Saint Master. Ito ay magiging isang hindi maisip na karangalan na masaksihan ang Master na naglalaro ng chess sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, sa kubo sa Beer Garden, nagsimulang maglaro ng chess sina Zubaji at Diana. Talagang nasasabik siya sa simula, ngunit hindi nagtagal ay nagsawa na rin. Bagaman si Diana ay isang dalubhasang nagtatanim at lubos na matalino, ang kanyang mga kasanayan sa chess ay pangunahing. Sa mas mababa sa 2 minuto, natalo ni Diana ang lahat ng 3 mga laro na pinangilabutan nila. Matapos ang pangatlong laro, mukhang naiinip si Zubaji nang sabihin niya kay Diana, ay hindi, grabe ang galing mo sa chess. Walang hamon sa paglalaro laban sa'yo. Itigil na lang natin. Ipunin ang lahat ng iyong mga alagad na maaaring maglaro ng chess. Magbibigay ako ng isang kahilingan sa kung sino man ang makakatalo sa akin. Mabuti ang anumang kahilingan. Bagaman ang magagandang mga kababaihan ay masarap panoorin, maiinip siya kung titingnan niya sila ng mahabang panahon.
Pinakamahalaga, ang puso ni Zhu Baiji sa sandaling iyon ay tungkol sa paglalaro ng chess. Nawalan siya ng interes kay Diana. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Diana ay namula, at pakiramdam niya ay mahirap habang ang kanyang diskarte sa chess ay pinintasan sa harap ng maraming mga alagad. Ito ay isang napahiya. Wala siyang pagpipilian. Si Zhu Baiji ay kaibigan ni Saint Master, at hindi niya kayang mapahamak siya. Habang nararamdamang nababagot siya, tumingin si Diana kay Zhu Baiji, at ngumiti ng awkward, habang sinabi nito, "Big Brother Zhu, huwag kang magalala. Humihingi ako ng paumanhin, ang aking mga kasanayan sa chess ay kilabot." Habang sinasabi niya iyon, tumingin siya sa paligid ng kanyang mga alagad na nagtipon malapit sa kanya. "Sino sa inyo ang marunong maglaro ng chess? Halika't maglaro tayo ng ilang mga laro kasama si Big Brother Zhu." Sina Harvey, Donna, at ang natitirang mga alagad ay nagnanais na subukan, ngunit wala sa kanila ang naglakas loob na magboluntaryo. Magbibigay siya ng isang hiling sa taong manalo. Isang kaakit na alok. Gayunpaman, ang aking mga kasanayan sa chess ay ordinaryong lamang. Magpapakatanga ba ako? Sa sandaling yon, lahat ay nagkatinginan, at walang sino man ang naglakas loob na umakyat. Nakaramdam ng pagkabigo si Zhu Baiji nang makita iyon. Umiling siya at sinabi, walang sinumang mahusay sa chess sa buong sekta na ito. Naisip niyang magkakaroon ng isang mapaghamong kalaban, ngunit tila siya ay mabibigo. Hinahangaan ni Chantel si Zhu Baiji, habang nakatayo sa tabi niya. Ang bait talaga ng lalaking ito. Ang husay ng kanyang chess ay mahusay. Namula si Diana, at parang awkward talaga. Ano ang gagawin ko? Ang Saint Master ay hindi magiging masaya kung alam niya na ang kagalang-galang na panauhin ay nadismaya hindi pa nagtagal makarating. Bigla, may naalala si Diana habang iniutos niya kay Donna, "Donna, dalhin mo rito si Darren." Bagaman ang bagong disipulo na ito ay mukhang ordinaryong, palagi niyang ginulat ang lahat sa pinaka-kritikal na sandali. Marahil ay mahusay ang kanyang mga kasanayan sa chess, at makakalaro niya ang marangal na panauhing ito. Oo. Tumango si Donna. Nang malapit na siyang umalis, nagsalita si Harvey, "Master, Darren ay mula lamang sa pamilya ng isang mangingisda. Paano niya malalaman kung paano maglaro ng chess? Maaaring hindi niya nakita ang set ng chess dati. Ito ay magiging kahiya-hiya upang hayaan siyang maglaro kasama ang aming kagalang-galang na panauhin. Ito ay isang biro. Master, mangyaring pag-isipan itong mabuti." Habang sinabi niya yon, ang mukha ni Harvey ay mukhang taos-puso, ngunit labis siyang galit sa kanyang puso. Ano ang espesyal sa Darren na ito, na kahit anong isipin muna siya ng master para sa lahat? Ang iba pang mga disipulo ay hindi mapigilang tumawa nang magsimula silang mag-chat ng mahina. Tama si eldest senior brother. Kahit na si junior brother Darren ay makapangyarihan, ang kanyang husay sa chess ay maaaring hindi. Tama yan. Mas maaga pa, ginamit niya ang mimic technique upang maakit ang gurami dragonfish 1 ay mula sa pamilya ng isang mangingisda at may karanasan sa paghuli ng isda. Sa kabilang banda, ang chess ay isang mataas na antas na sining, ito ay dalawang magkakaibang bagay. Sa tingin ko din masyadong mataas ang inaasahan ni Master kay junior brother Darren. Shush, magsalita ng mas malambot. Narinig ni Diana ang lahat ng talakayan ng mga disipulo habang kinakagat ang labi at tumahimik. Totoo yan. Si Darren ay mula sa pamilya ng mga mangingisda, marunong ba siyang mag-chess? Masyado ba akong umaasa sa kanya? Paano kung hindi alam ni Darren kung paano maglaro ng chess at dalhin ko siya rito? Mapapahiya kami kung magpapakatanga siya. Habang naiisip niya iyon, ngumiti si Diana kay Zhu Baiji. Big Brother Zhu, ang iyong mga kasanayan sa chess ay hindi isa na maitutugma ng aking mga alagad. Hayaan mong magpatuloy akong maglaro sa iyo. O sige. Tumango si Zhu Baiji at nadismaya. Walang sinuman na may mahusay na mga kasanayan sa chess sa buong Holy Saint Sect, ngunit kahit papaano may isang magandang ginang na makakasama ko. Itutuloy ko lang ang paglalaro sa kanya. Samantala, nakaupo si Daryl sa hardin, nakatingin sa direksyon ng pasukan ng pinto, pinipisil ang kanyang mga alis. Iyon ay kakaiba. Kahapon nang umalis sina Daryl at Donna, sinabi ni Donna na tuturuan niya siya ng isang pamamaraan sa susunod na gabi. Gabi na,
Ngunit hindi pa rin siya lumitaw, naisip ni Daryl habang nagsisimulang mag-alala. Sa totoo lang, hindi siya nag-alala tungkol sa pag-aaral ng isang bagong kasanayan mula kay Donna. Ang nais niya ay upang malaman ang higit pa tungkol sa sitwasyon ng pamilya ng hari ng bagong daigdig. Kahit ano ang mangyari, ang kanyang pinakamalapit na mga miyembro ng pamilya ay pawang nakakulong ng pamilya ng hari ng bagong daigdig. Sumali lamang si Daryl sa Holy Saint Sect hindi pa nakakalipas, at hindi niya alam ang maraming tao, kaya't hindi siya nakakuha ng maraming balita. Si Donna ang nag-iisang tao sa buong Holy Saint Sect na malapit sa kanya. Maaari lamang siyang mangolekta ng impormasyon tungkol sa panlabas na mundo mula kay Donna. Ang Emperatrice at si Yvette ay nakaupo sa silid na nakikipag-usap, at hindi masaya ang Emperatrice nang makita niya si Daryl na naghihintay sa may pintuan. Lustful man. Ungol ng Emperatrice sa sarili bago siya lumingon kay Yvette. Yvette, hindi ko talaga alam kung ano ang gusto mo sa kanya. Ilang araw na mula nang makilala niya ang kanyang senior sister, at napakalapit na niya sa kanya. Tingnan mo siya, hinihintay na naman siya. Mag-ingat ka. Nang sinabi niya iyon, hindi nakalimutan ng Empress na sulyap kay Daryl. Ina! Hindi sigurado si Yvette kung tatawa o iiyak. Inaliw niya ang Emperatrice, masyado kang nag-iisip ng mga bagay. Si Daryl ay hindi ganoong klaseng tao. Tinawag pa rin ni Yvette ang ina ng Emperatrice nang walang tao sa paligid. Naintindihan niya na nag-aalala ang Emperatrice na ma-in-love si Daryl sa senior sister at iwan siya. Gayunpaman, si Yvette ay matagal nang kasama ni Daryl, at alam na alam niya si Daryl, kaya't hindi siya nag-alala. Sa kabila ng pagbulong nila, narinig pa rin sila ni Daryl. Gayunpaman, hindi siya inabala. Nasiyahan siya basta't pinagkatiwalaan siya ni Yvette. Habang siya ay nagmumukmok sa kanyang puso, tumingin ulit siya sa may pintuan. Lumipas ang isa pang 10 minuto, ngunit hindi pa rin lumitaw si Donna. Ayos lang, nakalimutan na siguro ito ng senior sister. Hahanapin ko siya, naisip niya bago lumabas ng hardin. Kapag nasa labas na siya, nakilala ni Daryl ang isang senior brother na Celestial Wood Altar. Senior kuya, nakita mo ba si senior sister Donna? Hinila siya kaagad ni Daryl at tinanong. Umiling ang senior brother at ngumiti ng mapait. Naghahanap ka ng senior sister. Kasama niya si Master, ang panganay na senior brother, at ang iba pang mga disipulo sa Pier Garden. Pier Garden? Natigilan si Daryl habang pinipisil ang kanyang alis. Di ba hardin lang yan? Ang senior sister at ang natitira ay hindi nagsasaka, ngunit nagtitipon doon. Anong ginagawa nila kahit na ang guro ay naroroon? Ang aming banal na sekta ng santo ay mayroong kagalang-galang na panauhin ngayon, kaibigan siya ng Saint Master. Nang pinipiga pa ni Daryl ang kanyang mga mata, hindi mapigilan ng senior brother ang pagsasalita. Si Saint Master ay nagsasaka sa pag-iisa. Inaanyayahan ng aming master ang kagalang-galang na panauhin sa Pier Garden, dahil kinuha niya ang papel ni Saint Master sa pamamahala ng sekta. Naglalaro siya ng chess sa kanya. Sa kasamaang palad, ang kagalang-galang na panauhin ay isang mahirap na tao. Titang na! Kaibigan ni Saint Master. Hindi siya dapat maging isang ordinaryong tao. Nang marinig niya iyon, natigilan si Daryl, ngunit napakabilis niyang huminahon. Nakita ko, pupunta ako at titingnan ang hardin ng peras. Habang nagsasalita siya, naglalakad si Daryl papunta sa hardin ng peras. Pinangangalagaan ni Daryl kung sino ang kaibigan ng Saint Master. Ang pinakamahalagang bagay ay upang mabilis na malaman ang kalagayan ng pamilya ng hari ng New World. Ilang araw na ngayon, at hindi pa niya alam kung kumusta ang ninong, Debra, at ang iba pa. Hindi nagtagal, nakarating siya sa hardin ng peras. Nakita niya si Donna at Harvey sa kubo, habang maraming alagad ng Celestial Wood Altar na pinapanood sila mula sa malayo. Lahat sila ay mukhang seryoso at tahimik. Sa gitna ng kubo, naglalaro ng chess sina Diana at Shubeiji. Habang nakaharap si Daryl sa likuran ni Shubeiji, hindi niya nakita ang kanyang mukha. Gayunpaman, si Daryl ay isang mapagmasid na tao, at naramdaman pa rin niya na may isang bagay na hindi tama. Nakakatawa iyan. Bakit parang pamilyar ang figura na ito? Naisip niya habang binibilis ang kanyang yabag. Nang makita ng lahat na papalapit na si Daryl, nagsimula silang magsalita ulit ng mahina. Narito si Junior Darren.
Bakit siya nandito? Walang nagtanong sa kanya na punta. Nang makita ni Donna si Daryl, biglang may naalala siya, at mukhang awkward, habang iniunat ang banayad niyang kamay na tumama sa noo niya. Ay hindi, nangako ako kay Daryl kahapon ng gabi na hahanapin ko siya ngayon. Paano ko makakalimutan ito? Naisip niya habang mabilis na lumalakad upang salubungin siya. Sa sandaling iyon, si Harvey ay humakbang palabas at naglakad palabas ng kubo. Marahan niyang pinagalitan si Daryl. Darren, anong ginagawa mo dito? Gawin ang kailangan mong gawin sa ibang lugar. Hindi ka namin kailangan dito. Si Master ay nakakaaliw ng isang galang na panauhin sa mga laro ng chess. Hindi ko dapat hayaang makagambala ang taong ito. Paano kung mayroong anumang gulo? Ang kapwa na ito ay hindi lamang pinapahiya ang kanyang sarili, ngunit maaari niyang insulahin at mapahamak ang galang na panauhin. Iyon ay magiging isang malaking problema. Munot ang noo ni Daryl. Si Harvey ay kumikilos na naman bilang isang haltak. Hindi ako nandito para hanapin ka. Tamad na tamad si Daryl upang makitungo kay Harvey at tumingin sa kubo. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nakita ni Daryl ang mukha ni Zhu Beiji. Nanginginig ang kanyang katawan at tuluyan ng natigilan. Pitang na. Zhu Beiji. Bakit siya nandito? Sa sandaling iyon, nakatuon pa rin si Zhu Beiji sa paglalaro ng chess, kasama si Diana at hindi niya napansin si Daryl. Makalipas ang ilang segundo, tinipon ni Daryl ang kanyang saloobin at lumakad ng ilang hakbang. Nang makita iyon, pinisil ni Donna at ng iba pang mga disipulo ng Celestial Wood Altar ang kanilang mga kilay, at lahat ay parang tuliro. Ano ang ginagawa ni Junior Brother Darren dito? Nais niyang maglaro ng chess, kasama ang galang na panauhin. Sa oras na iyon, pinisil ni Harvey ang kanyang mga pilikmata, at mukhang nababagabag siya. Pitang na, ang Darren na ito ay sobra-sobra. Gaano katapangan na tuluyan niya akong pansinin bilang pinakamatandang senior brother. Sa sandaling iyon, nakita ni Daryl ang sitwasyon sa chessboard. Hindi niya mapigilang mapangiti at asarin, ang kagalingan sa chess ng aming kagalang-galang na bisita ay medyo batayan. Sa totoo lang, hindi kailanman sasabihin ni Daryl na kung ito ay ibang tao, ngunit iba si Zhu Beiji. Siya ay kapatid ni Daryl, kaya't maaari niyang pagbiro ang lahat ng gusto niya. Ano? Nang marinig yon, natigilan ang lahat. Nababaliw na ba si Junior Brother Darren? Si Zhu Beiji ay kaibigan ni Saint Master. Kahit na ang guro ay kailangang magalang sa kanya. Isa lamang siyang ordinaryong alagad, paano niya nasabi yon? Pinakamahalaga, ang pinuno ay natalo ng kaunting mga laro sa chess ngayon, hindi siya nanalo kahit isang beses. Sapat na yon upang maipakita ang mahusay na kasanayan sa chess ng marangal, ngunit inangkin ni Junior Brother Darren na ang kanyang mga kasanayan sa chess ay pangunahing lamang. Nanginginig ang katawan ni Diana nang lumingon at sinamaan ng tingin si Daryl. Ang alagad na ito ay wala sa kontrol, paano siya makagawin ng ganyan sa harap ng marangal na panauhin? Ano? Natigilan din si Zhu Beiji. Inangat niya ang kanyang ulo upang tignan kung sino ang nagsabi nito. Sino ang taong mayabang na ito? Sinabi niya na ang aking mga kasanayan sa chess ay ordinaryong lamang. Ganap na natigilan si Zhu Beiji nang makita niya kung sino ang nasa harapan niya. Di ba yan si Kuya Daryl? Nananaginip ba ako? Hindi mapigilan ni Zhu Beiji na kuskusin ang kanyang mga mata upang tumingin ulit. Si Kuya Daryl. Siya talaga yun. Sa oras na yon, tinipon ni Harvey ang kanyang saloobin, at pinagalitan si Daryl. Darren, anong ginagawa mo? Umalis ngayon. Ang taong ito ay sobrang mayabang. Paano ba siya mang-insulto sa marangal na panauhin? Naghahanap siya ng kamatayan. Kung ininsulto niya ang kagalang-galang na panauhin, hindi lamang siya magkakaroon ng problema, ngunit ang buong Celestial Wood Altar ay gagawin din. Hindi mahalaga kung ano, ang kagalang-galang na panauhin ay kaibigan ng Saint Master, at mayroon siyang pendant ng Saint Order. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Daryl at ngumiti habang nakatingin kay Zhu Beiji. Pitang na, hiniling ko sa iyo na umalis ka na. Narinig mo ba ako? Sigaw ni Harvey kay Daryl, galit na galit habang sinusuntok siya para suntukin siya. Tulad ng pag-abot ng kanyang kamao, sumigaw si Zhu Beiji, itigil mo na.
Sa parehong oras, ang malakas na panloob na enerhiya ay naaktibo at itinulak si Harvey ng isang dosenang hakbang pabalik. Ang bawat tao ay huminga ng malamig at ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan nang mapansin nilang galit ang kagalang-galang na panauhin. Ano ang mali? Di ba dapat magalit ang kagalang-galang na panauhin kay Junior Brother Darren? Bakit niya inatake ang panganay na Senior Brother? Nanginginig ang katawan ni Diana at nawala siya. Hindi maintindihan ni Harvey. Sinabi niya kay Zubeji, nakangiti, Ginoo, ano ang mali? Walang hiya ka. Gusto mo bang mamatay? Galit na galit si Zubaji habang nag-charge siya, itinaas ang kamay, at binigyan si Harvey ng isang masikip na sampal. Sir, para saan ito? Umiikot ang ulo ni Harvey nang siya ay tinamaan. Bumagsak siya sa lupa, hawak ang mukha, at gustong umiyak. Sa sandaling yon, pakiramdam ni Harvey ay binubuli. Sinusubukan niyang magsalita sa ngalan ng mga magulang ng mas maaga, kaya bakit siya tinamaan? Sa sandaling yon, lahat ay ganap na natigilan. Ano ang nangyayari? Haha! Hindi pinansin ni Zubaji ang nakamasid na tingin ng lahat at ngumiti habang naglalakad upang yakapin si Daryl. Kapatid, paano ka napunta dito? Sa mga nagdaang araw, nagpupumiglas akong hanapin ka. Ano? Natigilan ang lahat ng marinig iyon. Ano ang nangyayari? Ang kaibigan ng Saint Master ay nagsalita sa isang normal na alagad bilang kapatid. Bukod, ang pag-aarte nila sa bawat isa ay ipinapakita na ang kanilang relasyon ay hindi karaniwan. Hindi ba si Daryl ay mula sa pamilya ng isang mangingisda? Paano niya nakilala ang isang lalaki mula sa mataas na klase? Natigilan din si Diana. Mula sa simula, naramdaman niyang ang kanyang bagong alagad ay hindi isang ordinaryong tao. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magkaroon siya ng ganoong hindi kapanipaniwala na mga koneksyon. Kapatid, pumunta ako para hanapin ka sa bagong daigdig, gayunpaman, masaya si Zubaji nang makita si Daryl. Hindi niya napigilan ang pagsasalita habang pinag-usapan ang tungkol sa kanyang mga pakikipagsapalaran na hinahanap si Daryl. Matapos ang ilang mga pangungusap, pinutol siya ni Daryl ng isang espesyal na hitsura. Kapatid Jiu, sumapi lamang ako sa Holy Saint Sect dahil wala akong ibang pagpipilian. Hindi nila alam ang tunay kong pagkatao, naglakad si Daryl at marahang bumulong kay Zubeji. Napakalambing ng boses niya na pareho lang silang nakakarinig nito. Dapat makuha pa rin ni Lord Kenny ang kanyang mga tao upang hanapin ako. Hindi may lantad ang aking pagkakakilanlan. Maraming mga tao sa Holy Saint Sect, magiging isang malaking problema kung malantad ang kanyang pagkakakilanlan. Si Zubaji, kahit malaswa, ay isang matalinong tao din na intindihan niya agad. Haha, ituloy natin ang usapan para mamaya. Kami, mga kapatid, ay dapat makahabol mamaya. Tinapik ni Zubaji ang balikat ni Daryl at tumawa ng malakas. Orihinal, si Zubaji ay dumating sa Holy Saint Sect dahil hindi niya mahanap si Daryl at balak niyang manatili dito ng ilang araw upang makapagpahinga. Parang nahulog ang kaligayahan mula sa langit nang makita niya si Daryl. Sa sandaling iyon, tinipon ni Diana ang kanyang saloobin at tiningnan si Zubaji bago tanungin si Kuya Zu. Kilala mo ba ang aking alagad? Sa sandaling iyon, gulat na gulat pa rin ang isip ni Diana. Ang alagad niya ay kapatid ng mga pinarangalan na panauhin. Paano hindi ka panipaniwala? Ngumiti si Zubaji at ipinaliwanag kay Diana, ito ang isa sa mga kapatid na nakilala ko sa maraming pakikipagsapalaran ko. Mayroon kaming magandang relasyon. Hindi ko inaasahan na makita siyang nagiging miyembro ng Holy Saint Sect. Magandang babae, mangyaring alagaan mo siya sa hinaharap. Siyempre. Ngumiti si Diana at tumango. Bagaman ako ang altar master ng Celestial Wood Altar, ang Saint Master ay may mas mataas na otoridad. Ngunit si Zubeji ay kaibigan ng Saint Master, at si Darren ay kaibigan ni Zubeji. Paano niya hindi siya maalagaan? Gulat pa rin ang lahat ng mga nakapaligid na tao. Nakatuon ang tingin nila kay Daryl. Namangha sila at nakaramdam ng matinding paggalang sa kanya. Ang galing ni Junior Brother Daryl. Siya ang kagalang-galang na panauhin. Si Harvey, na nakatayo sa gilid, ay pawis na pawis. Tumingin siya sa lupa, at hindi siya naglakas loob na tingnan si Daryl sa mga mata.
mukha siyang nag-aalala at hindi na mayabang tulad ng dati. Tinang na, si Darren ay may maraming koneksyon sa mga makapangyarihang tao. Hinahamon ko pa rin siya ng mayabang kanina. Patay na patay ako. Sa sandaling iyon, niyakap ni Zubaji ang balikat ni Daryl at sinabi sa mga disipulo ng banal na sekta ng sekta, "O sige, kayong lahat ay maaaring umalis. Gusto kong makahabol sa kapatid ko. Hindi kayong maghintay." Oo naman. Tumango si Diana at tumungo sa mga alagad na umalis na kasama niya. Bago siya umalis, hindi mapigilan ni Diana na tumingin kay Daryl ng may paghanga. Ang alagad na ito ay kapatid ng aming kagalang-galang na panauhin. Puno siya ng mga ayang sorpresa. "Kapatid, anong nangyari?" Hindi nagtitiis na tinanong ni Zubaji kay Daryl nang makita niya si Diana at ang natitira ay umalis. "Narinig kong nakilahok ka sa paligsahan sa kasal ng maharlikang pamilya ng bagong daigdig at pagkatapos ay nakipaglaban sa maharlikang pamilya ng bagong daigdig. Sa huli, umalis ka na may pinsala. Paano ka napunta sa pagiging isang alagad ng banal na sekta ng sekta?" Bumuntong hininga si Daryl habang ngumiti siya ng mapait at sinabing, "Mahaba itong kwento." Sa mga susunod na minuto, ibinahagi ni Daryl ang kanyang pinagdaanan ng detalyado. "Kita ko nga," tumango si Zubaji matapos marinig ang lahat. Tinanong niya kaagad, "Ano ang plano mo ngayon?" Habang nagsasalita siya, tinapik ni Zubaji ang kanyang dibdib at sinabing seryoso, "Kapatid Daryl, dahil dinukot ni Lord Kenny ang iyong pamilya at mga kaibigan, dapat nating iligtas sila. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang kailangan mong gawin ko, at gagawin ko ito ng walang mga katanungan." Mainit ang pakiramdam ng puso ni Daryl nang maramdaman niya ang sinseridad ni Zubaji. Talagang naantig siya. Bagaman malaswa si Zubaji, palaging bastos at mapaglaruan, alam niya kung paano maging seryoso kung seryoso ang bagay. "Ito ang aking karangalan na makilala ang gayong tao sa aking buhay." Habang iniisip niya iyon, ngumiti si Daryl at sinabi, "Kapatid Zu, tiyak na kailangan natin silang iligtas. Gayunpaman, dapat akong magpahinga at mabawi ang aking panloob na enerhiya bago tayo iligtas." Bagaman malakas si Zubaji, dalawa lang sila. Maraming mga makapangyarihang mandirigma sa paligid ni Lord Kenny, kaya imposible para sa kanila na manalo kung direkta silang nakikipaglaban. Ang ilang mga Yukin Gold Altar na babaeng disipulo ay lumakad sa kanila mula sa isang malapit na distansya habang nag-uusap sila. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng isang mahaba, aprikot na dilaw na damit at may isang maganda ang mukha na may akit na katawan. Siya ang panganay na senior sister ni Ryukin Gold Altar na si Tina Zeg. Sa isang iglap, ang mga mata ni Zubaji ay nakakulong kay Tina. Hindi niya mapigilan ang pagpuri sa kanya, "Wow! Ang banal na sekta ng santo ay kahanga-hanga, ang mga babaeng alagad nito ay kasing ganda ng mga bulaklak." Natuwa si Daryl nang marinig iyon. Akala niya nakakatawa ito, ngunit nadismaya rin. Nakakatawa talaga si Zubaji. Napalingon ang mga mata niya nang makita ang mga magagandang babae. Hindi niya mababago ang karakter na mahilig sa babae. Sa sandaling iyon, Tina at ilang iba pang mga disipulo ng Ryukin Gold Altar ay tumigil sa paglalakad, at lahat sila ay mukhang mahirap. Ang balita ay kumalat sa buong sekta na si Zubaji ay kaibigan ng Saint Master at isang marangal na panauhin ng sektang banal na santo. Alam ni Tina at ng iba pang mga alagad ang tungkol sa kanya, ngunit bakit kasama ni Zubaji si Daryl? Ang lahat ng mga disipulo ng Celestial Wood Altar ay alam ang tungkol sa katotohanan na alam ni Daryl si Zubaji. Gayunpaman, hindi pa alam ng mga alagad ng Ryukin Gold Altar ang tungkol doon. Sa sandaling iyon, Tina at ang natitira ay tumingin ng malapitan kay Daryl dahil lahat sila ay nagtataka. Nakakatawa ito, bakit kasama niya ang marangal na panauhin? Sino ang nakakaalam? Siguro hiniling sa kanya ni Altar Master Olsen na ihatid ang panauhin. Tingnan mo ang masayang mukha niya. Dapat ay pinagsamantalahan niya ang pagkakataong mapahanga ang marangal na panauhin. Sigurado iyan. Ang taong ito ay walang ibang kakayahan. Magaling siyang humanga sa mga tao. Kung hindi man, bakit magiging mataas ang pagtingin sa kanya ng Altar Master Olsen? Si Tina at ang natitira ay pinagmasdan sila mula sa malayo at pinag-usapan ng mahina si Daryl. Mas maaga, ang buong Ryukin Gold Altar ay natalo sa pusta kay Daryl
at lahat sila ay kailangang tawagan siyang ama. Dahil dito pinananatiling malambot ni Tina at ng iba pa. Naramdaman nila na sinusubukan ni Daryl na mapabilib si Zhu Baiji sa pamamagitan ng pagtambay sa kanya. Si Daryl ay isang magsasaka lamang ng martial saint, kaya imposible na marinig niya ang kanilang pag-uusap. Hindi nila alam na may tinatagong kapangyarihan si Daryl, kaya naman kaya niyang marinig ang pinag-uusapan nila ng malinaw. Si Zhu Baiji ay isang Heaven Ascension level cultivator, kaya niya rin marinig ang mga pinag-uusapan. Kumunot ang noo niya at nalungkot. Pinanganak silang lahat na sobrang ganda, pero ang mga sinasabi nila ay pangit. Kuya Daryl, hayaan mong tulungan kitang turuan sila ng leksyon. Maglalakad en asana papunta si Zhu Baiji. Kahit na may mga alagad na maganda, hindi ko pa rin sila hahayaan na pagtsismisan ang kapatid ko. Pinigilan siya ni Daryl at sinabing, kapatid. Maliit na bagay lang ito. Hindi ko na kailangan ng tulong mo. Kaya ko ang sarili ko. Habang nagsasalita siya, kinaway ni Daryl ang kanyang kamay kay Tina at sa iba pa. Lahat kayo, pumunta kayo rito. Kahit na ang boses niya ay hindi masyadong malakas, nagbigay ito ng isang malakas na aura. Si Tina at iba pang mga alagad ay nagtinginan sa isa't isa at naglakad papunta agad sa kanila. Noong nakarating na sila kay Daryl, tinaas ni Tina ang kanyang kilay, may kailangan ka ba? Ayaw na sanang pansinin ni Tina si Daryl pero kailangan niyang maging mabait dahil nanonood ang importanteng panauhin nila sa gilid. Ngumiti si Daryl, Tina. Nakalimutan mo na ba ang insidente sa Ryukin Gold Altar? Hindi ba masyado kang maharas na hindi mo muna ako batiin noong nakita mo ko? Ngumiti siya ulit na parang boss. Ano raw, natigilan si Zhu Baiji at tiningnan si Daryl ng may pag-aalinlangan. Hindi ba ordinaryong alagad lamang si Daryl? Bakit kung makipag-usap siya ay para siyang sekmaster sa mga babaeng alagad? Sa parehong oras, ang ekspresyon ni Tina at ng iba pang mga alagad na babae ay nagbago. Lahat sila ay nahihiya at galit sa parehong oras. Noong paglalakbay nila sa dagat, ang parehong grupo ay nagpustahan at natalo ang Ryukin Gold Altar. Kaya naman, lahat ng alagad ng Ryukin Gold Altar ay inakala na ang insidente na ito ang pinakanakakahiyang nangyari sa kanila. Paano nila ito makalilimutan? Halata naman na sinabi ni Daryl na lumuhod sila at batiin siya bilang isang ama. Dalian nyo! Kailangan ko pang maglakad kasama ang importante nating panauhin. Ngumiti si Daryl nang ipaalala ito. Kinagat ni Tina ang kanyang mga labi at nanginig ang kanyang katawan. Nanatili siyang tahimik sa matagal na panahon bago siya lumuhod sa lupa. Ama. Sabi niya ng mahina para walang makarinig nito kapag hindi sila nakikinig ng mabuti. Siya ay nag-atubiling lumuhod sa harapan ni Daryl dahil ang importante nilang bisita ay pinapanood siya. Ito ay nakakahiya. Gayunpaman, totoo naman na natalo ang Ryukin Gold Altar sa pustahan. Kailangan niya tuparin ang mga sinabi niya. Paano niya haharapin ang Holy Saint Sect kung hindi niya sinunod ang napagpustahan nila? Sa parehong oras, isang babaeng alagad din ang lumuhod sa harapan ni Daryl. Binati nila ito, Ama. Lahat sila ay yumuko noong binati nila ito, nakararamdam ng pagkahiya. Tama, tumango si Daryl at natuwa sa ginawa ng mga ito. Nako, nagulat si Zhu Baiji noong nakita niya ang nangyari. Muntik na siyang tumalon dahil hindi siya makapaniwala kay Daryl. Kapatid, paano mo nagawa yon? Bakit kanila tinawag na ama? Nagulat si Zhu Baiji at wala na siyang masabi. Lahat sila ay alam na mayroong 100,000 na taong gulang na kasaysayan ang Holy Saint Sect sa North Mona Continent. Kaya naman ang lahat ng mga tao na galing sa Saint Master mula sa mga alagad ay mayabang at mataas ang pride. Sa kabilang dulo, si Daryl lamang ang bagong alagad. Nakamamangha na nagawa niyang paluhurin ang mga babaeng alagad sa kanya at batiin siyang ama sa magalang na tono. Haha, natuwa si Daryl noong nakita niya ang mukha ni Zhu Baiji. Ngumiti siya at nagpaliwanag, kapatid, sila ang alagad ng Ryukin Gold Altar at natalo sila sa pustahan sa akin noon. Inulit ni Daryl ang insidente muli kanina. Namangha si Zhu Baiji at inangat ang kanyang hinalaki, nakatingin siya kay Daryl. Lahat ng alagad ng Ryukin Gold Altar ay kailangang batiin ka sa ngalang, Ama. Nakamamangha ito. Mas natuwa si Daryl noong narinig niya ang mga sinabi ni Zhu Baiji. Ano?
Ang importanteng panauhin ay tinawag siyang brother. Sa sandaling yon, si Tina at ang ibang pang mga alagad na nakaluhod sa harapan ni Daryl ay nagulat noong napagtanto nila Ana sa parehong oras, ay hindi sila nagkaintindihan sa sitwasyon. Hindi naman nais ni Daryl magpasikat sa importanteng panauhin. Kilala na nila ang isa't isa, at hindi simple ang kanilang relasyon. Si Tina at ang iba pa ay nagulat at namula ang mukha nila at naging awkward. Nahihiya rin sila. Nakakahiya. Ngayon, ang importanteng panauhin ay narinig na natalo tayo sa pustahan kay Daryl. Sige na. Pwede na kayong tumayo lahat, kumaway si Daryl kay Tina at sinabi ito ng mahinahon. Si Tina at ang iba pa ay biglang tumayo at sinabi kay Daryl, aalis na kami kung wala ka ng kailangan. Habang nagsasalita siya, si Tina at ang iba pa ay tumalikod na at umalis. Hindi naging maganda ang sitwasyon, ayaw nilang ipagpatuloy ang kahihiyan sa sarili nila. Teka sandali, tinawag sila ni Daryl matapos nilang humakbang ng dalawa. Nanginig ang katawan ni Tina at tumigil siya bigla. Hindi naging maganda ang pakiramdam niya at tiningnan niya si Daryl. Sabi niya, may kailangan ka pa ba? Huminga ng malalim si Daryl tapos ngumiti siya at tiningnan si Tina. Ikaw ang pinakamatandang senior sister ng Ryukin Gold Altar. Kapag bumalik ka mamaya, ihanda mo ang 3 alagad na babae para samahan si Brother Ju araw-araw simula bukas. Huwag kang magkakamali. Naiintindihan mo? Ano, ang magandang mukha ni Tina ay bigla na lang namutla. Ang katawan ng iba pang babaeng alagad ay nanginig, nanghina ang kanilang tuhod at hindi nila napigilang umatras. Magpadala ng 3 babaeng alagad araw-araw para samahan ang importanteng panauhin. Sobra na ito. Alam niya dapat na ang Holy Saint Sect ay strikto sa rules. Lalo na sa mga babaeng alagad. Kailangan namin alagaan ang pribado naming buhay. Paano namin pasisiyahin ang mga importanteng panauhin, katulad ng mga babae sa entertainment centers? Hindi naintindihan ni Tina si Daryl. Ang ibig sabihin ni Daryl ay maghanda ng 3 babaeng alagad para samahan si Jubaji sa laro ng chess o sa ibang bagay, dahil alam niya na mahilig maglaro si Jubaji. Gayunpaman, sa sandaling narinig ni Tina ang mga salitang yon, akala niya ay kailangan niyang maghanap ng 3 babaeng alagad para maging malapit sa loob ni Jubaji. Bakit? Tanong ni Tina. Sa oras na yon, ngumiti si Daryl at tumingin kay Tina. Naging matikas siya at walang lugar para makipag-usap pa. Ang mga salita ng ama ay isang utos. Anong karapatan mong sumuway sa utos ng ama? Paumanhin po, ama, yumuko si Tina at kinagat ang kanyang mga labi. Muntik na itong dumugo. Nakaramdam si Tina ng pang-iinsulto, nagalit ang kanyang puso. Gusto niyang umalis agad pero hindi siya nagtangkang gumalaw. Kahit anong mangyari, ang importanteng panauhin ay kapatid ni Daryl. Kapag ininsulto ko si Daryl, parang ininsulto ko na rin ang importanteng panauhin. Ngumiti si Daryl noong nakita niyang tumango si Tina. Kumaway siya at hinayaan nang umalis si Tina at ang iba pa. Magaling, kapatid. Inipon ni Jubaji ang kanyang mga iniisip noong nakita niya ang figura ni Tina at ng iba pa na paalis na. Mayroong 3 magagandang alagad na sasama sa akin makipaglaro. Haha! Naiisip ko palang ang saya ko na. Tiningnan ni Jubaji si Daryl at lalo pa siyang namangha rito. Tumawa si Daryl at niyakap si Jubaji. Magkapatid tayo. Alam kong mahilig ka sa mga magagandang babae, kaya inayos ko ito para sa'yo. Ano sa tingin mo? Masaya ka ba sa ginawa ko? Oo naman. Masayang-masaya ako, tumango si Jubaji, at tuwang-tuwa siya. Habang nagsasalita siya, pareho silang nagkatinginan sa isa't isa at tumawa ng malakas. Samantala, sa London Mansion sa World Universe Donghai City. Sa sandaling yon, ang mansyon ay malamig at tahimik. Si Granny Lendon ay nakaupo sa main hall, nakatitig sa bintana. Ang mukha niya ay punong-puno ng wrinkles, at wala na ang aura niya bilang leader ng pamilya nila. Ang iba pang miyembro ng pamilya Lendon ay nalungkot din. Noong mga nakaraang taon, ginamit ni Daryl ang kanyang mga koneksyon para sirain ang Lendon family dahil sa galit. Lahat ng property ng Lendon family ay nabankrupt, at ang sitwasyon ay lumalala kada araw. Wala na silang natirang pera, at ang mga araw na dumadating ay nagiging mahirap na. Nag-aalala si Granny Lendon araw-araw dahil doon at hindi siya nakakatulog. Palala ng palala ang kondisyon niya kada araw.
Lola, Lola! Iligtas mo ko, isang malakas na sigaw ang narinig sa labas kasunod ni William Lyndon na mabilis pumasok at nataranta. Mukhang nag-aalala siya sa sigaw niya. Ang lakas ng tunog ng hakbang niya, magaang mukha at mukhang nakakaawa. Tapos, isang dosenang mga lalaki ang nakadamit na kulay itim at nakasuot ng sunglasses na galing sa labas, mukhang natatakot. Ang namumuno sa grupo nila ay isang lalaki na nakasuot ng pormal. Wala siyang sugat sa noo at hindi siya natatakot. Ang lalaki na ito ay si Hunt Carrison. Nasa mga 30 na edad na siya at isang street gangster sa Donghai City. Marami siyang tagasunod, hindi siya masyadong makapangyarihan at hindi mabait na tao na gagawa ng eksena. Pero, 10 taon ang nakaraan, ang pinakamalakas na underground power ng Donghai City ay si Dax. Umalis siya sa syudad para buuin ang Flower Mountain Sect. Mayroong properties si Hunt ngayon na nakapangalan sa lahat ng sectors sa Donghai City, ang pinakamakapangyarihan na lalaki sa underground world ng Donghai City. Walang nagtangkang gawin siyang malungkot. Ang estado niya sa syudad ay kapareho ng mga kapatid ni Brandon Abay. Pinagalitan ni Hunt si William at sumenya sa kanyang mga bodyguard, "Hayop ka. Patuloy niyo siyang saktan." Habang sinasabi niya yon, isang dosenang bodyguards ang nakapalibot kay William at nagsimulang na siyang suntukin at sipain. Brother Hunt, tumigil ka na," umiyak si William dahil sa sakit at gumulong sa sahig. Sa parehong oras, hindi nakalimutan sigawan ni William si Granny Lyndon, "Granny Lyndon, iligtas mo ko." Ano? Anong nangyayari? Wala galing sa Lyndon family ang nagtangkang pigilan sila. "Tigilan niyo na! Tigilan niyo na!" Nagulat si Grandma Lyndon at mahinang tumayo at sinabi kay Hunt, "Mr. Carrison, anong problema? Itigil niyo na yan." Ngumiti si Hunt at sinabing, "Granny Lyndon, pasensya ka na dahil kailangan kong umaksyon sa harap mo, pero wala akong choice. Ang apo mo ay may utang sa akin na $5 milyong. Matagal na ang utang niya. Wala na talaga kong choice." "Ano? May utang si William sa kanya na $5 milyong. Ang buong Lyndon family ay nagulat noong narinig nila ito. Lahat sila ay nakatitig kay William ng may galit at gulat. Alam ng lahat na si William ay isang gastador. Ang pamilya nila ay may hinaharap na kahirapan sa financial, pero wala pa rin nagbabago. Sa tingin nila, humiram si William ng pera kay Hunt, ginastos ito ay hindi nabayaran. Sa mga nakaraang tao, ang Lyndon family ay umaasa na lang sa natitira nilang kayamanan, at ang budget nila ay kulang na. Paano sila magkakaroon ng $5 milyong? Sa sandaling yon, tiningnan ni Hunt si Granny Lyndon at ngumiti, "Granny Lyndon, ikaw ang head ng pamilya. Kung ayaw mong masaktan ang iyong apo, kailangan mo siyang tulungan na bayaran ang $5 milyong. Kahit na siya ay nakangiti, ang mga salita niya ay punong-puno ng pagbabanta. "Mr. Carlson, nakikita mo naman ang sitwasyon ko ngayon, saan tayo kukuha ng ganoon kalaking halaga? Masyado kong naspoil ang apo ko. Naging rebelde siya at palaging gumagawa ng gulo sa pamilya." Sa isip ni Granny Lyndon, "Walang pera," malamig na ngumiti si Hunt. "Granny Lyndon, kahit na hindi masyadong malaki ang $5 milyong, hindi rin naman ito maliit. Hindi mo pwedeng sabihin na wala kang pera at isipin na okay lang ito. Dahil wala kang pera, wag mo kong sisisihin sa gagawin ko." Noong sinabi niya yon, ang mukha ni Hunt ay nanglamig habang inuutusan niya ang bodyguards sa likod niya. Putulan niyo siya ng isang kamay at binti. Sa sandaling yon, ang mukha ni William ay namutla, ang tuhod niya ay nanghina. Nahulog siya, naparalisa sa sahig at muntik nang maihi sa pantalon. "Malulumpo ako kapag ang kamay at paa ko ay pinutol. Paano ko may enjoy ang buhay ko niyan?" Sa parehong oras, ang ibang miyembro ng Lyndon family ay hindi na maiwasang huminga ng malalim. Wala ni isa sa kanila ay nagtangkang tumayo kalaban ni Hunt. Si Hunt ay makapangyarihan siya Donghai City at walang may gustong malungkot siya. Maya-maya, si William ay nahulog sa sahig at ang isa sa mga bodyguard ay naglabas ng patalim. Takot na takot si William at muntik na siyang mahimatay noong nakita niya ang patalim. "Ito na. Wala na ang kamay at paa ko. Paano ako mabubuhay nito? Hindi ko to deserve." Sa kritikal na oras, naalala ni Granny Lyndon ang isang bagay noong sinigawan niya si Hunt bigla. "Mr. Carlson, teka lang. Mayroon kaming pera para bayaran ka."
Ano? Noong narinig niya ito, inangat ni Hunt ang kanyang kamay para pigilan ang kanyang bodyguard. Ngumiti siya at tumingin kay Granny Lindon, inaantay niya itong magpatuloy. Sa parehong oras, si William at ang iba pa ay tiningnan sa malapit si Granny Lindon. Ang pamilya nila ay wala nang natitirang pera. Saan sila maghahanap ng ganoon kalaking pera? Maliban kung ibenta nila ang mansyon. Huminga ng malalim si Granny Lindon habang hinaharap niya ang titig ng bawat isa. Tapos, sinabi niya kay Hunt, mayroon akong babaeng apo. Ang pangalan niya ay Lily, nagtatrabaho siya sa isang advertising company sa Yunzhou City. Kaya kanyang bayaran ng $5 milyong. Kuhain mo ang pera sa kanya. Kahit na umalis si Lily sa Lindon family ilang taon na ang nakalipas, may komunikasyon pa rin sila ni Granny Lindon at alam niya ang sitwasyon nito. Alam ni Granny Lindon na nakapagpatayo si Lily ng isang advertising company at kumikita ng pera. Nagalit si Granny Lindon sa pagiging failure ni William. Siya ang paboritong apo at siya rin ang inaasahan niya na iligtas ang Lindon family. Tungkol naman kay Lily, siya lang ang natatanging babaeng apo na pwedeng magpakasal balang araw. Oo nga, may pera si Lily, hayaan niyong siya ang magbayad ng utang, sabi ni William, tumango siya. Noong sinabi niya ito, ang mga mata ni William ay nagningning na parabang nakahanap siya ng ibang tao para iligtas ang buhay niya. Ang talino talaga ni Granny Lindon. Paano ko nakalimutan si Lily? Hindi tanga si Hunt. Nakatingin siya kay Granny Lindon ng tahimik ng ilang segundo at malamig na ngumiti. Granny Lindon, nagpapatagal ka lang ng oras. Baka nagsisinungaling ka. Kaya ba talaga niyang bayaran yon? Matanda na ako. Bakit pa ako magsisinungaling sa'yo? Mukhang seryoso si Granny Lindon na parang nag-aalala na hindi siya pinapaniwalaan ni Hunt. Mabilis niyang sinulat ang address, ito ang address ng company ni Lily. Malalaman mo kapag babayaran niya ang utang mo pagdating mo roon. Tiningnan ni Hunt ang address at tumigil sandali bago siya tumango at sinabing, sige, paniniwalaan kita ngayon. Kumaway si Hunt at umalis kasama ang kanyang mga bodyguard. Samantala, sa advertising company ni Lily na matatagpuan sa isang busy at sikat na lugar sa Yunzhou City. Tama, nakabuo nga si Lily ng isang advertising company. Ilang taon ang nakaraan, hindi nagpakita si Daryl sa 7 years date, at si Lily ay nalungkot. Umalis siya kasama si Samantha para pumunta sa Yunzhou City para magkaroon ng bagong buhay. Ang original na plano ni Lily ay ituloy ang pag-live broadcasting pero napagdesisyonan niya na magtayo ng advertising company dahil hindi siya nakakaakit. Noong nagtatrabaho si Lily sa business ng Lindon family, siya ay in charge sa advertising, promotions, at packaging para sa ibang artists. Ang pagbukas ng isang advertising company ay parang bumalik siya sa umpisa at napatakbo niya ito ng maayos. Matapos ang 2 taon, napatakbo ni Lily ang company ng maayos. Sikat na ang company niya at malaki ang kinikita niyang pera. Noong paggabi na, lahat sila ay umuwi na. Nag-impake si Lily ng mga gamit niya at lumabas na sa kanyang opisina. Hindi madali para sa isang babae ang pakikipagsapalaran sa mundo. Kada araw pagkatapos ng trabaho niya, si Lily ang huling umuwi. Sa sandaling yon, nakasuot si Lily ng isang formal na damit, nakikita ang kanyang sexy na figura at nakakaakit siya. Lagi siyang nakamaskara dahil sa pangit niyang mukha. Squeak! Noong pagkaalis niya ng opisina, isang puting kotse ang bigla na lang dumating sa harapan niya. May mga lalaki na nakasuot ng itim na damit at biglang lumabas sa kotse. Hello, kumusta ka na? Ikaw ba si Miss Lily Lindon? Tanong ng mga lalaki. Ako nga. Tumango si Lily, iniisip niya na hinahanap siya dahil sa advertisement job. Gayunpaman, mali ang akala ni Lily. Matapos niyang magsalita, ang mga lalaki ay nagtinginan sa isa't isa at kinuha ang braso ni Lily at hinila siya papunta sa kotse. Ikaw, nanginginig ang katawan ni Lily. Gusto niyang sumigaw para humingi ng tulong pero huli na ang lahat. Noong hinila siya papunta sa loob ng kotse, mabilis itong tumakbo. Matapos ang kalahating oras na pagmamaneho, tumigil ito sa burol sa isang rural area south ng Yunzhou City. May isang bahay sa taas ng burol. Ang nagbabantay dito ay mga forest rangers na nakatira roon. Hindi sila sigurado kung bakit naabandona na ito ngayon. Dinala si Lily sa isang kwarto sa loob ng bahay at isang lalaki ang nakita niyang nakaupo roon.
Ang lalaki ay maayos ang suot pero mukha siyang masama at hindi mabait na tao, tingnan mo palang ito. Ito ay si Hunt Carlson. Hindi mapakali si Lily noong nakita niya ito. Gayunpaman, matapos niyang gugulin ang 2 taon para ipaglaban ang kanyang kinabukasan, hindi na siya ang Lily noon. Kahit na siya ay kinakabahan, kalmado pa rin ang kanyang mukha. Sigh! Pagkatapos niyang huminga ng malalim, nag-aalala si Lily. Tiningnan niya sa malapitan si Hunt. Sino ka ba? Bakit mo ako pinadukot? Ngumiti si Hunt. Miss Lily, huwag kang mataranta. Pasensya ka na kung inimbita kita rito. Hindi kita sasaktan. May sasabihin lang ako sayo. Noong sinabi niya yon, sinindihan ni Hunt ang kanyang sigarilyo at patuloy na nagsasalita. Mayroon kang pinsan na nagngangalang William Lindon na may utang sa akin na $5 milyong. Ngayon, kailangan mo kong bayaran sa ngalan nila. Nag-iba bigla ang mukha ni Lily noong narinig niya yon. Hindi, ayoko. Sa susunod na segundo, nagsalita na si Lily ng walang pag-aalinlangan. Kilala ni Lily si William. Hayop siya at kahit anong pera ang mayroon doon, hindi ito sapat sa kanya para gastusin ito. At saka, lagi niyang inaaway si Lily, bakit niya babayaran ang utang ni William? Gayunpaman, hindi na siya miyembro ng Lindon family. Wala na siyang responsibilidad na tulungan na bayaran ang utang nila. Noong naalala niya ang madayang pagtrato sa kanya galing sa Lindon family sa loob ng 6 na buwan, nasasaktan ang puso niya. Hindi makalilimutan ni Lily ang lungkot na naramdaman niya dahil sa hindi pagtrato sa kanya ng maayos ng Lindon family sa matagal na panahon. Bakit niya babayaran ang utang ni William? Noong narinig niya ito, nang lamig ang mukha ni Hunt. Miss Lily, hindi mo naman kailangang ibigay ang sagot mo sa akin ngayon. Pinsan mo si William. Kapag hindi mo binayaran ang $5 milyong na utang niya sa akin, mamamatay siya. At saka, nakita ko ang kumpanya mo na kumikita ng pera. Barya lang sa'yo yon. Hindi ko babayaran ang utang niya. Wala na akong koneksyon sa Lindon family. Bakit ko babayaran ang utang ni William? Kalmadong sinabi ni Lily. Noong sinabi niya yon, tiningnan ni Lily si Hunt. Pakawalan niyo na ako. Kung mga nakaraang taon ito nangyari, baka kilanlin pa rin ni Lily na pamilya ang Lindon at babayaran niya ang utang nito. Gayunpaman, ang lahat ng ginawa ng Lindon family ay masakit para kay Lily. Ngayon, ayaw na niyang magkaroon ng koneksyon sa kanila. Slap! Matapos niyang magsalita, sinampal siya ni Hunt nang hindi inaasahan. Ginamit ni Hunt ang lahat ng lakas niya para sa sampal na yon. Sumigaw si Lily at nanginig ang kanyang katawan. Ang maskara sa mukha niya ay nasira rin. Hoy pangit! Naghahanap ka lang ng gulo. Gusto ko sabihin sa'yo, kahit anong mangyari, kailangan mong bayaran ang utang niya. Malamig na sinabi ni Hunt. Napagtanto ni Hunt na si William ang humiram ng pera sa kanya. Alam niya na hindi tama na kay Lily niya ipabayad ang utang niya. Lahat sa Donghai City ay alam ang tungkol sa sitwasyon ng Lindon family. Ang Lindon family ay mahirap talaga. Kaya naman bakit nila sasabihin na bayaran ni Lily ang utang nito? Kinagat ni Lily ang kanyang mga labi at hindi nagsalita pero determinado siya. Hindi siya trinato ng Lindon family na parang pamilya. Naalala lang siya ng mga ito kapag wala na silang makapitan. Hindi ko sila tutulungan. Hindi ako maglalabas ng pera kahit na bumagsak pa ang langit. Sa isip ni Lily. Sa sandaling yon, nagalit si Hunt. Tumingin siya sa kanyang mga bodyguard. Hulihin niyo siya at turuan niyo ng leksyon. Noong sinabi niya yon, nakakatakot ang mukha ni Hunt. Noong nakita niya si Lily at ang sexy niyang katawan, nagkaroon ng masamang balak si Hunt. Sa sandaling nakita niya ang pangit na mukha ni Lily, nawala na siya ng interes sa kanya. Ang gusto niya lang ay mabayaran ang utang ni William sa kanya. May kaunting alagad na mabilis naglakad papunta kay Lily at dinala ito sa mansyon. Tapos, tinali siya sa puno sa labas. Tapos, ang isa sa mga tagasunod niya ay dumating na may hawak na mahabang sinturon at tiningnan ng malamig si Lily at sinabing, Miss Lindon, $5 milyong lang yon. Bakit gusto mo pang pagdaanan ang sakit na to? Pag-isipan mo ulit mabuti. Kinagat ni Lily ang kanyang mga labi, at hindi nagsalita. Slap! Suddenly, a flash of light passed through the belt on his arm. It hit Lily's body hard without hesitation.
Bigla na lang. Hindi na kayang tiisin ni Lily ang sakit. Gusto niya nang pumiglas pero ang mga kamay at paa niya ay nakatali at hindi siya makakilos dahil dito. Sa oras na yon, naglakad si Hunt papunta sa kanya at tiningnan si Lily. Nakakatakot, hindi ba? Ang kailangan mo lang ay bayaran ang utang sakin at papauwiin na kita agad. Huminga ng malalim si Lily, kinagat niya ang kanyang ngipin at determinado talaga siya. Ayoko nga. Galit na galit si Hunt. Tinapon niya ang sigarilyo sa kanyang bibig at tinuro si Lily. Sumigaw siya, o sige. Masyadong determinado ang pangit na babaeng to. Saktan niyo siya ulit hanggat sa pumayag siya na bayarang ang utang sakin. Habang nagsasalita siya, ang tagasunod ay inangat ulit ang sinturon. Slap! 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 Maririnig mo ang bawat palo sa kanya. Kinagat ni Lily ang kanyang mga labi, tinitiis ang lahat ng sakit sa sarili niya. Sinubukan niya ang lahat para itago ang sakit na nararamdaman niya. Determinado talaga siya na hindi niya babayaran ang utang ni William. Noong nakita niya ito, si Hunt at ang mga alagad niya ay nagalit pero namangha rin ang mga puso nila. Nagulat sila na ang isang mahinang babae ay kayang tanggapin lahat ng sakit. Hindi nila alam na ang pananakit nila kay Lily ay naging dahilan para mas maging malakas siya. Na-survive niya ang lahat ng sitwasyon sa buhay niya dati. Kaya wala lang sa kanya ang pananakit gamit ang sinturon. Lumilipas ang oras, minuminuto, segundo. Hindi na sigurado si Lily kung ilang oras na ang nakalipas pero hindi na niya kaya ito. Nagdilim ang paningin niya at nahimatay siya. Agad namang tumigil ang alagad. Lumapit siya at sinipa si Lily sa tiyan. Sa isang iglap, ang mukha niya ay nagbago at huminga siya ng malalim. Anong nangyayari? Nairita si Hunt noong kumunot ang noo niya at nagtanong. Brother Hunt. Ang alagad ay umatras at nagsalita, sa tingin ko ay hindi na siya humihinga. Namutla ang mukha ng alagad noong sinabi niya yon. Ano? Patay na siya. Natigilan si Hunt at mabilis na naglakad papunta kay Lily para tingnan kung hindi na ito gumagalaw. Ang dibdib niya ay hindi na rin umaangat. Sa susunod na segundo, sumigaw ng malakas si Hunt. Sabi ko turuan niyo lang siya ng leksyon. Bakit niyo siya pinatay? Natakot ang alagad. Sino bang may alam na matigas ang ulo niya? Sa sobrang tigas ng ulo niya ay payag siyang saktan hanggang sa mamatay siya kaysa bayaran ang utang. Nawala sa sarili si Hunt habang malakas siyang nagmura bago niya iangat ang kanyang kamay. SHT. Dalian niyo. Pumasok na kayo sa kotse. Habang nagsasalita siya, nauna na si Hunt papunta sa kotse. Sa sandaling yon, natakot si Hunt. May taong namatay bago niya pa makuha ang pera. Kawalan ito. Pero, dahil wala naman masyadong tao sa lugar na yon, naisip niya na umalis na lang sa dilim. Ang iba pang mga alagad ay hindi na nag-alinlangan na pumasok sa kotse, nagmaneho na sila pababa ng burol. Noong nakaalis na si Hunt at ang iba pa, maririnig mo ang hakbang mula sa gubat malapit. Isang dosenang tao ang naglalakad papunta sa direksyon kung nasaan si Lily. Sa isang iglap, mukha silang grupo ng mga naglalakbay pero ang mga mukha nila ay mukhang nalihis at mukhang hindi sila mabait. Sila ay mga naglilinang pero hindi sila makapangyarihan. Halos lahat sa kanila ay martial marquis level. Ang namumuno sa kanila ay isang lalaki na nakasuot ng sombrero na mukhang nasa 30 ang edad. Ang mga mata niya ay kumikinang na parang agila at halata naman na siya ang leader. Sa sandaling yon, isang lalaki na nakasuot ng sombrero ay kumaway, magpahinga muna kayong lahat at magpapatuloy tayong hanapin ang Ancient Tom mamaya. Matikas pa rin siya kahit ang boses niya ay mahina. Opo, Hallmaster, ang mga tao sa likod niya ay sumagot. Ang grupo nila ay mga tomb robber pero hindi lang sila ordinaryong tomb robber. Ang mga tao na ito ay may sariling sekta na tinatawag na Mao Sect. Ang Mao Sect ay may daan-daang kasaysayan sa world universe. Kahit na sila ay naglilinang, sila ay kinamuhian ng kanilang lipunan dahil sa pagnanakaw ng mga libingan. Ang impluensya nila ay hindi malakas at hindi rin ito kilala sa martial world. Kahit na hindi malakas ang Mao Sect, striktong ang kanilang organisasyon. Ang sect leader ang sect master, at may mga hall masters siyang hawak. Ang lalaki na nakasombrero ay si Wesley Tent, isa sa mga hall masters ng Mao Sect. Narinig nila na may ancient tomb sa isang inabandonang burol malapit sa Yuzhou City.
Kaya naman, pinamunuan ni Wesley ang isang grupo ng mga alagad papunta roon. Naghanap sila sa gilid ng burol pero wala silang nakita kaya naman napagdesisyonan nilang magpahinga. Habang ang lahat ay nagpapahinga, hindi nila mapigilang mag-usap. Wala tayong nakitang bakas matapos ang kalahating araw. Hindi kaya wala naman talagang ancient tomb dito. Hindi natin alam, baka haka-haka lang ito. Pinagalitan ni Wesley ang mga ito noong narinig niya yon, magpahinga lang kayo dyan. Bakit ba ang ingay nyo? Ang pagnanakaw ng libingan ay hindi maganda. Kapag bumalik silang walang dala, mas nakakahiya. Habang nagsasalita siya, tumahimik agad ang mga alagad niya. Sa sandaling yon, may napansin ang isa. Hindi niya napigilang huminga ng malalim at sumigaw, "Hallmaster, may patay dito." Si Wesley at ang iba pa ay natigilan noong narinig nila yon at nagtipon bigla. Nakita nila ang isang sexy na figura na nakahiga roon. Ang katawan ay punong-puno ng sugat galing sa pananakit. Ang katawan ay nababalot sa dugo at hindi ito gumagalaw. Ito ay si Lily. SHT! Ang malas naman, kumunot ang noo ni Wesley at sumigaw ng mahina. Kumaway siya, dali! Alisin niyo ang katawan, maghanap kayo ng pwedeng paglibingan sa kanya. Ang mga regular na tomb robbers na katulad ni Wesley ay hindi natatakot siya patay. Pero, natakot siya ng kaunti noong nakita niya ang isang babae na duguan at nakahiga roon. Kahit anong mangyari, sila ay nasa misyon para hanapin ang ancient tomb noong gabing yon. Bago pa nila matagpuan ang ancient tomb, may nakita silang patay. Ito ay babala ng pagiging malas. Matapos niyang magsalita, may mga tao na bigla na lang pumunta roon at bubuhatin na sana si Lily. Ang iba sa kanila ay natigilan noong hinawakan nila si Lily. Hallmaster, humihinga pa ang babaeng to. Lahat sila ay nagulat noong nakita nila ang mukha ni Lily. Yak! Ang pangit niya! Nakakatakot naman makita yan sa gitna ng gabi. Hindi pa patay si Lily. Noong nakaraan sa Spiritual Invisible Sect sa New World, si Lily ay napagbintangan na pinatay ang kanyang kapwa alagad at tinanggal ang kanyang internal energy na naging dahilan kung bakit naging mahina ang katawan niya. Kahit na sinusubukan niyang kumapit noong sinasaktan siya ng grupo ni Hunt, nahimatay pa rin siya. Si Hunt ang kanyang mga tao ay mali na sinaktan nila si Lily gamit ang sinturon. Noong nahimatay siya, nakita nila na hindi na gumalagaw ang dibdib ni Lily. Nataranta sila at naisip na patay na ito pero ang totoo, mahina lang ang paghinga ni Lily. Hindi patay. Kumunot ang noo ni Wesley at tiningnan si Lily. Napagtanto niya na mahina ang pulso ni Lily. Nagulat din si Wesley noong nakita niya ang pangit na mukha nito. Hallmaster, anong dapat nating gawin? Ang alagad ay mahinahong nagtanong at pumunta sa kanya. Kinamot ni Wesley ang kanyang ulo at nakaramdaman ng pagkagulo. SHT! Nakabangga ako ng isang pangit na babae na mamamatay na bago ko pa makita ang ancient tomb. Ano bang nangyayari? Noong malalim ang iniisip niya, isang alagad ang nakaisip bigla ng ideya, Hallmaster, ang babaeng to ay sobrang pangit pero ang mga tomb robbers ay gusto ang mga ganitong itsura. Ang babaeng to ay may tiwala sa atin. Bakit hindi na lang natin siya iligtas at hayaan na sumali sa atin? Kahit multo siguro ay matatakot kapag nakita ang mukha niya. Habang nagsasalita siya, ang mga tao ay tumango naman. Magandang ideya yan. Tama. Kapag nahanap na natin ang ancient tomb, pwede natin hayaan na gabayan tayo ng babaeng to. Oo, tama yan. Noong narinig niya yon, ngumiti si Wesley at tumango, haha. Sige, gawin natin yan. Kapag dinala natin ang babaeng to ay matatakot ang mga multo sa kanya. Habang nagsasalita siya, tumawa naman ang mga alagad sa harap niya. Sa ilalim ng utos ni Wesley, ilang alagad ay nilinis ang mga sugat ni Lily at pinainom siya ng gamot. Ang gamot na ito ay tutulungan si Lily para bumalik ang malay niya. Hindi nito mapapagaling agad si Lily. Ang internal energy ni Lily ay tinanggal at ang tiyan niya ay malubha ang kalagayan kaya naman kahit anong kayamanan pa sa mundo, hindi nito mapapagaling si Lily. Sa mga mata ni Wesley, ang pangit na babae na ito ay isang instrument lang para matulungan siyang hanapin ang ancient tomb. Mas mabuti kung mananatili siyang buhay at wala namang kaso kung malusog siya o hindi. Matapos ang 2 minuto, nagsasalita na si Lily at nagkaroon na ulit ng malay. Hindi pa ko patay.
Naramdaman ni Lily na masakit ang ulo niya na parabang mabibiyak ito kapag dumilat siya. Nalilito rin siya. Akala ni Lily ay mamamatay na siya matapos siyang saktan ng malala ng mga tagasunod ni Hunt. Noong nakita niya si Wesley at ang grupo nito, nanginig ang katawan ni Lily at natakot siya. Sino ang mga taong to? Nakakatakot ang aura ng mga katawan nila. Nakapunta na si Lily sa New World at pinatay para sa Spiritual Invisible Sect, kaya naman marami na siyang pinagdaanan. Malinaw na nararamdaman niya na ang aura ni Wesley at ng kanyang mga alagad ay mas malakas kaysa kay Hunt. Matapos ang ilang segundo, huminga ng malalim si Lily at tiningnan si Wesley. Sino ka? Gising na ang pangit. Bahagyang ngumiti si Wesley at sumagot, huwag kang matakot. Kami ay galing sa Mouse Sect. Nagpapahinga kami rito at niligtas ka namin. Pero, hindi ito libre, kabilang ka na ngayon sa Mouse Sect. Ikaw ang unang tao na iaalay kapag may nangyaring masama. Naiintindihan mo? Mouse Sect, napaisip si Lily. Isa rin ba tong cultivating sect? Bakit ang komplikado naman ng pangalan? Kumunot ang noo ni Lily at tumango habang sinasabing, sige. Sa totoo lang, ayaw niyang sumali sa Mouse Sect pero nakikita niya na hindi pwedeng bigyan ang mga taong to, mas maganda kapag naging matalino siya tungkol dito. Naniniwala siya na kapag tinanggihan niya ang mga ito, papatayin siya. Siya ay nasa isang tagong lugar sa gitna ng kawalan, at walang makakaalam kung patay na siya o hindi. Tumango si Wesley, natuwa siya noong nakita niyang sumunod si Lily. Tumingin siya sa paligid, sige, sa tingin ko ay nakapagpahinga na tayo. Sundan niyo ako para tingnan muli ang paligid. Habang nagsasalita siya, pinamunuan ni Wesley ang grupo sa hindi nalalayong lugar. Noong nagising si Lily, masakit ang buong katawan niya pero hindi siya nagtangkang magsalita. Kinagat niya lang ang mga labi niya at tahimik silang sinundan. Samantala, sa North Moana Continent sa Holy Saint Sect, si Tina ay tahimik na nakaupo sa Ryukin Gold Altar sa main hall. Mukhang nahihiya at gulong-gulo. Isang dosenang alagad ng Ryukin Gold Altar ang nakatayo sa gilid niya at mukhang malungkot. Sa sandaling yon, isang lalaking alagad ang tumayo at hindi na maitago ang galit sa puso niya. Eldest Senior Sister. Hindi natin to pwedeng ipagpatuloy. 2 araw na simula noong inutusan na samahan si Zhu Beiji ng 3 magkakapatid na babae. Nakakahiya na ito. Sa Zhu Beiji ay matalik na kaibigan ng Saint Master. Ayos lang sa ating mga alagad na pasyahin siya. Ang punto ko lang is paano pasisiyahin ng alagad na babae ng Holy Saint Sect ang isang lalaki. Lahat sila ay tinatawanan tayo. Kailangan mong ayusin to, eldest senior sister. Habang nagsasalita siya, ang iba naman ay tumango. Lahat sila ay nagalit. 2 araw na nasa Holy Saint Sect si Zhu Beiji. Sa loob ng 2 araw na yon, pinadala ni Tina ang babaeng alagad para samahan si Zhu Beiji araw-araw. Ang balita ay kumalat, hindi lang sa Ryukin Gold Altar pero sa buong Holy Spirit Sect. Sai! Kumunot ang noo ni Tina at nairita. Umiling siya at sinabing, anong magagawa ko? Kaibigan siya ni Saint Master. Hindi natin siya pwedeng bigyan. Noong sinabi niya yon, nalungkot si Tina. Noong nag-ensayo sila sa isang tagong isla nitong mga nakaraang araw, nalason ang Saint Master. Kahit na hindi siya mailigtas ni Daryl, naglilinang ang Saint Master sa tagong lugar. Hindi niya alam ang nangyayari. Magagalit siya kapag nalaman niya ito. Mas importante, ang buong Ryukin Gold Sect ay naging katatawanan sa Holy Saint Sect. Tama ang lahat, hindi na ito pwedeng patagalin pa. Sa sandaling yon, napaisip si Junior Brother. Humakbang siya at sinabing, eldest senior sister. Hindi natin pwedeng bigyan si Zhu Beiji, pero si Daryl ang may kasalanan nito. Kailangan lang natin siyang kausapin. Tumango si Tina noong narinig niya ito. Nagtanong siya, anong naiisip mo? Huminga ng malalim si Junior Brother at nag-isip saglit. Sabi niya, may isang paraan lang para maayos to, kailangang mawala ni Daryl habang buhay. Ano? Mawala habang buhay. Nanginginig ang katawan ni Tina noong narinig niya ito. Nagulat siya. Nakatitig lang siya kay Junior Brother. Junior Brother, masyadong masama ang iyong naiisip. Kabilang sa atin si Daryl. Papatayin natin ang bawat isa kapag ginawa natin yon. At saka, malapit siya kay Zhu Beiji.
Sa sandaling yon, nagkatinginan ang mga alagad at nag-alala. Hindi lang ito maliit na bagay kapag may pinatay silang kabilang sa sekta nila. Ngumiti si junior brother noong nakita niyang natakot si Tina. Sabi niya, "Senior sister, ito lang ang natatanging paraan. Gusto mo bang lumuhod lamang sa kanya palagi at tawagin siyang ama? Kahit na maganda ang relasyon niya sa ating importanteng panauhin, kailangan nating siyang iwasan at umaksyon sa ibang pagkakataon. Hanggat maplano natin ito ng mabuti, walang makakaalam kung bakit namatay si Daryl. Sinong tatagal na lumuhod at batiin siya araw-araw kapag nagkasalubong sila?" Kinagat ni Tina ang kanyang mga labi noong narinig niya ito. Matapos niyang mag-isip, tumango siya. "Sige." Tapos, sabi ni Tina sa kanyang mga tao, "Dahil napagdesisyunan nating patayin si Daryl, wag na tayong mag-aksaya ng panahon at magsimula ng maghanda." Umupo si Daryl sa isang bato na upuan sa kubo sa dulo ng Celestial Wood Altar Pier Garden. Inenjoy niya ang magandang view habang nagsunbathing. Kanina, umalis si Jubaji kasama ang 3 babaeng alagad ng Ryukin Gold Altar para mangisda. Hindi naramdaman ni Daryl na gusto niyang sumama, kaya hindi siya sumunod. Sa sandaling yon, narinig niya ang isang boses na sumusunod sa kanya at nakangiti habang naglalakad siya, "Ama." Noong nakalapitan siya kay Daryl, naging masunurin si Tina. "Hindi ka lumabas ngayon kasama si Jubaji." "Anong gusto mo?" tanong ni Daryl. Sa parehong oras, bumulong si Daryl sa kanyang sarili. "Itong si Tina ay palagi akong iniiwasan kapag nakikita niya ko sa malayo. May problema siguro para puntahan niya ako ngayon." Tumigil si Tina at sumagot, "Noong dumaan kasi ako sa entrance kanina, narinig ko ang mga guarding disciples na may naghahanap sa iyong babae." Noong sinabi niya yon, taos-puso siyang kumilos pero maingat siyang inoobserbahan ang reaksyon ni Daryl. Lumipas ang 2 araw, si Daryl at si Jubaji ay nag-uusap tungkol Sham-El sa New World. Kada araw, 3 babaeng alagad ang uupo at makiking sa kanila sa gilid. Siguro ay naririnig nila ang mga pinag-uusapan. Tapos, ang babaeng alagad ay kumukuha ng impormasyon at sinasabi ito kay Tina. Matalinong babae si Tina at hinulaan niya na ang kaibigan ni Daryl ay hinuli ng New World Royal Family. Hindi siya interesado kung sino ang mga kaibigan nito. "Ano? May babaeng naghahanap sa akin." Excited si Daryl at muntik na siyang mapatalon noong narinig niya ito. Gayunpaman, naging maingat pa rin siya, kaya naman nagpanggap siyang kalmado at nagtanong, "Babae? Sinong babae? Anong pangalan niya?" Umiling si Tina, "Hindi ko po alam." Habang nagsasalita siya, tiningnan ni Tina ang reaksyon ni Daryl at patuloy na nagsalita, "Ama, hindi ba galing ka sa isang pamilya ng mangingisda? Wala kang asawa at manugang sa bahay na walang kamag-anak. May iba pa bang babae na maghahanap sa'yo?" Umiling si Daryl at hindi niya alam ang isasagot niya. Ngumiti si Tina at nagpatuloy na sabihin, "Hindi ko alam kung anong pangalan ng babae, pero narinig ko sa mga guard disciple na tinanong nila kung sino ito at dinala siya sa likod ng bundok. Akala ko ay magiging komplikadong sitwasyon ito, kaya naman nagmadali akong pumunta sa'yo." "SHT! May naghahanap ba talagang babae sa akin?" Kumunot ang noo ni Daryl noong nakita niya kung paano sabihin ni Tina ang sitwasyon. Bigla na lang siyang naging excited. "Pero sino kaya itong babae na to? Asawa ko kaya to? Si Yvonne? Jewel? Debra? Nakatakas kaya ang isa sa kanila sa kulungan ng New World?" sa isip ni Daryl. Tapos, tiningnan niya si Tina at nagtanong, "Alam mo ba kung saang bundok dinala ang babaeng to?" Tumango si Tina at ngumiti siya, "Opo, Ama. Gusto mo bang tingnan? Tuturo ko po sa inyo ang daan." "Tara na," mabilis na kumilos si Daryl nang hindi nagdadalawang isip. Ngumiti si Tina, pinamunuan niya si Daryl at umalis na sila sa Pier Garden. Maya-maya, sa talampas sa likod ng bundok, tumingin sa paligid si Daryl at kumunot bigla ang kanyang noo. Nasaan ang babae? Wala ngang anino rito. Nasaan siya? Hindi niya mapigilang magtanong habang kinakausap ang kanyang sarili. Sa sandaling yon, hindi sumagot si Tina pero ngumiti siya. Pinagana niya ang kanyang internal energy at sinuntok ang likod ni Daryl. Bang! Naging mabilis ang pangyayari, hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Daryl para magkaroon ng reaksyon. Sumigaw siya at nahulog sa talampas. Nagulat si Daryl.
Habang siya ay nahuhulog, mabilis niyang hinabaan ang mga kamay niya, sinubukan niyang humawak sa kahit anong bagay. Pero, masyadong matarik ang talampas at kahit ang mga bato rito ay madulas kaya wala siyang pwedeng kapitan. Ang sama ni Tina. Gusto niya akong patayin. Sa sandaling yon, mabilis na pinagana ni Daryl ang kanyang internal energy sa kanyang tiyan at ginamit niya ang kanyang palad para kapitan ang gilid ng talampas para bumagal ang kanyang paghulog. Sa parehong oras, nagdadasal siya na hindi siya mamatay. Samantala, sa Emi Mountain sa World Universe. Noong nakaraan, ang Emi sect ay tumatanggap lamang ng babaeng alagad at dahil dito, kaunti lang ang mga nagiging bisita nila. Sa isang normal na araw, hindi sila masyadong nakakatanggap ng bisita maliban na lang sa mga naglilinang na alagad kaya naman tahimik talaga ang lugar. Simula noong naging Alliance Master si Megan, maraming taong ang bumibisita sa kanya araw-araw. Tulad nito, ang Emi Sect Main Hall ay maraming tao palagi. Lahat sila ay Sect Master galing sa iba't ibang sekta sa World Universe. Ilang araw ang nakaraan, inutusan ni Megan lahat ng main sects para sirain ang lahat ng sekta na may koneksyon kay Daryl. Sa sandaling yon, lahat ng main sect ay nagtipon doon para magbigay ng update. Alliance Master Castello, kailangan nating sirain ang halos lahat ng sekta na may koneksyon kay Daryl. Alliance Master Castello, napatay ko na ang karamihan sa mga kaibigan ni Daryl. Sa oras na yon, lahat sila ay nagbibigay ng balita kay Megan. Ngumiti si Megan habang tumango. Magaling. Mabuti ang mga ginagawa nyo. Bibigyan ko kayo ng pabuya na antidote ngayong taon, ang Dark Day Pill. Salamat, Alliance Master, ang lahat ay sumagot at mukhang excited. Sa parehong oras, tiningnan nila si Megan na may takot at paggalang. Ang katotohanan ay masyadong masaklap kapag umepekto na ang Dark Day Pill. Sa isang iglap, isang figura ang mabilis na pumunta sa main hall, Alliance Master Castello. Ito ay si Watson Tucker, ang cult master ng Tucker Cult. Watson, late ka ngayon sa pagtitipon. Bakit ka late? Malamig na sinabi ni Megan, ang mukha niya ay walang emosyon. Ang buong katawan niya ay nagpapakita ng nakakatakot na aura. Gulp! Nilunok ni Watson ang kanyang laway ng patago, at takot na sumagot, Alliance Master, mayroon lang antala sa progreso sa side ko. Pero wag kang mag-alala, susubukan ko ang lahat ng makakaya ko para makumpleto ko ang misyon at sirain ang lahat ng sekta na may koneksyon kay Daryl. Tiningnan ni Watson ang mukha ni Megan at sinabing, noong papunta ako rito, may nadaanan akong lambak at may nakita akong malaking kuweba. Ang kuweba na ito ay kumikinang at naniniwala ako na may kayamanan dito. Tinanong ko si Tucker Cult Disciples para bantayan ito habang papunta ako rito para ibalita sa'yo. Kaya ako na late. Ang ibang sekta ay nagulat noong narinig nila yon. Nagkatinginan sila sa isa't isa at hindi na nila maitago kung anong nararamdaman nila. Isang kuweba. Mga kayamanan. Ngumiti si Megan at sinabing, dalian nyo. Lahat kayo, sundan nyo ako papunta roon para tingnan kung may kayamanan talaga sa lugar na yon. Opo. Opo, Alliance Master. Maya-maya, lahat ng sekta ay handa na para sundan si Megan sa kanilang paglalakbay. Matapos ang kalahating oras, nakarating na sila sa isang malaking kuweba sa lambak ng bundok. Isang dosenang Tucker Cult Disciples ang nagbabantay dito. Lahat sila ay excited noong nakita nila ang butas. Nagsimula na silang magtipon sa palibot nito. Noong narating na nila ang talim ng kuweba, lahat sila ay namangha noong nakita nila kung anong nasa loob. Ang kuweba ay mga nasa 100 na talampakan kalalim at 50 hanggang 60 talampakan kalapad. Hindi ito ancient tomb pero isang malaking sikretong kwarto. Mayroon itong kada ancient at historical aura. Gayunpaman, ang halos lahat sa lugar na ito nasira na. Halata naman na ito ay isang cultivating ground para sa mga sekta noong sinaunang panahon. Pero, hindi na nila malaman kung sinong sekta ang gumamit nito. Hindi maikakaila, ang World Universe ay maraming sekta sa dumaan na libong taon, pero marami ring sekta na nawala sa mga dumaan na oras. Noong nakita niya yon, ngumiti si Megan. Mayroon sigurong magandang bagay sa loob ng kuweba. Sa sandaling yon, gusto ni Megan na maghanap pa, pero pinigilan niya ang sarili niya noong naalala niya ang kanyang pagkatao. Si Watson na nasa tabi niya ay hindi na maitago ang excitement.
Siya ay magkakaroon sana ng extra credit sa harap ng Alliance Master kapag may magandang bagay sa loob ng kuweba. Maya-maya, ang Tucker Cult Disciples ay bumalik na matapos ang imbestigahan ang kuweba. "Anong nahanap nyo?" tanong ni Watson. "Master, may nakita kaming flute." Isa sa mga alagad ang sumagot at inabot ang flute. Isang flute. Kinuha ni Watson ang flute at kumunot ang noo. Ang iba pang mga sekta ay nagtipon din. Kulay berde ang flute, makinis at makinang. Wala itong spiritual energy na parang dumadaloy na tubig. Ang tatlong salita na nakaukit dito ay may ancient font. Jade Fairy Flute. Jade Fairy Flute. Mukhang pangmayaman pero ordinaryo lang naman ang itsura. Wala ngang spiritual energy sa paligid nito. Ang lahat ay nag-uusap tungkol sa flute, nagnanahagi ng kanilang mga naiisip. Binigay ni Watson ang flute kay Megan at sinabing, "Alliance Master Costello, pakitingnan nga ito." Kinuha ni Megan ang flute at tumaas ang kanyang kilay. "Sira naman tong flute na to, anong titingnan ko dyan?" Noong sinabi niya ito, pinagana ni Megan ang kanyang internal energy at pinasa ang energy sa flute. Nilagay niya ang flute malapit sa bibig niya at ginamit nito. Nag-aral si Megan ng ilang taon ng music lesson noong nag-aaral pa siya. Tutul 2. Sa sandaling yon, lahat sila ay narinig ang isang crystal clear sound na galing sa flute. Bang! Matapos nilang marinig ang tunog ng flute, isang malakas na energy ang nagsimulang pumalibot sa lugar. Ang energy ay bumuo ng ilang layers sa gitna ng hangin. Lahat sila ay takot dahil naramdaman nila ang galaw ng energy. Lahat sila ay nagsimula ng magtakip ng tenga. Nagsimula na rin silang mahilo, at hindi na nila kayang tumayo noong narinig nila ang tunog ng flute. Bukod doon, lahat sila ay nakaramdam na parang kinokontrol ang kanilang tiyan. Ang tunog na galing sa flute ay nakakatakot. Hindi ito ordinaryong flute, isa itong grand weapon. Sa sandaling yon, lahat sila ay nakatingin sa flute na nasa kamay ni Megan. Ang flute na ito ay may kakaibang kapangyarihan. Sa sandaling yon, ang katawan ni Megan ay nanginginig. Hindi niya kayang itago ang kasiyahan sa kanyang puso. Hindi na masama ito. Ang laban sa pagitan ng makapangyarihan warriors, isang mali lang ay kayang malaman kung mananalo ka o matatalo. Ang flute na ito ay may abilidad na kayang kontrolin ang internal energy sa pamamagitan ng tiyan. Ito ay isang magandang bagay. Congratulations, Alliance Master, sa pagkuha ng isang grand weapon. Si Watson ang unang pumunta sa kanya at sumigaw. Nakangiti siya noong sumigaw siya, pero sa loob niya ay nasasaktan siya. Ang Tucker Cult Disciples ang unang nakakita sa flute. Akala ni Watson na ang flute na ito ay isang ordinaryong sandata lang kaya binigay niya ito kay Megan. Hindi niya inaasahan na may kakaibang kapangyarihan ang sandata. Kung maaga niya itong nalaman, hindi niya ito ibibigay kay Megan. Ang puso ni Watson ay parang nabiyak noong naisip niya ito. Congratulations, Alliance Master, sa pagkuha ng grand weapon. Lahat ng warriors galing sa iba't ibang sekta ay inangat ang kanilang kamao at binati si Megan. Tumango si Megan, natuwa siya at excited. Sa flute na ito, ang abilidad ko ay lalakas pa sa susunod na level. Noong naisip niya ito, pinuri ni Megan si Watson. Watson, ang iyong effort para makuha ko ang grand weapon na ito ay magaling. Simula ngayon, ikaw na ang Deputy Alliance Master. Salamat, Alliance Master, lumuhod si Watson at sumigaw, huwag kang mag-alala, Alliance Master. Ako na ang bahala simula ngayon at susubukan ko ang makakaya ko para pagsilbihan ka. Ngumiti si Watson. Kahit na hindi niya nakuha ang grand weapon, masaya pa rin siya dahil naging Deputy Alliance Master siya. Bang! Habang nag-uusap sila, bigla na lang may narinig ang malakas na tunog si Watson na galing sa ilalim ng paa niya. Ito ay may kasunod na pagninig at naging dahilan para mahirapan ang lahat tumayo. Naramdaman nila na parang guguho ang mundo. Sa ilalim ng malakas na vibration, ang gilid ng kuweba ay nagiba na, ang buong kuweba ay punong-puno ng alikabok. Nag-iba ang ekspresyon ng lahat. Natakot sila. Anong nangyayari? May lindol ba? Natigilan si Megan. Mabiis silang tumingin sa direksyon kung saan nila naramdaman ang pagninig. Nakatingin sila sa langit sa southeast. Ito ang direksyon kung nasaan ang Middle Terra. Ang langit at hangin ay mabilis na nagbabago, mukha itong nakamamangha.
Lahat sila ay natigilan at ang ibang mga tao ay hindi napigilan at nagsalita, SHT. Hindi kaya isa ulit itong grand weapon? Taon ang nakalipas, noong nahanap ang Eskewa Breaking Axe, nanginig ang langit at lupa. Matapos ang ilang buwan, ang ancient tomb ni Lubu ay nadiskubre, at ito rin ang naging dahilan kung bakit nanginig ang 9 na kontinente sa iba't ibang lugar. Lahat sila ay natatandaan pa rin ito. Noong nagsalita siya, may pumigil sa kanya, hindi ito maaari. Hindi ito mangyayari kung nahanap ang grand weapon. Tama. At saka, nakuha na ni Alliance Master ang grand weapon. Kapag may kakaibang pangyayari, dito dapat yon kung nasaan tayo. Siguro ay may nakahanap ng iba pang ancient tomb. Mukhang wala naman. Lahat sila ay nag-uusap pero walang reaksyon si Megan. Tumango lang siya at tumingin sa langit. Punong-puno siya ng emosyon. Matapos ang ilang segundo, huminga ng malali si Megan. Kung grand weapon man ito o ancient tomb, siguradong isang kayamanan ang nahanap dahil sa kakaibang pangyayari. Sabihin niyo ang utos na ito sa iba. Lahat ng sekta ay dapat pumunta sa Middle Terra kasama ko. Noong sinabi niya yon, mukhang determinado si Megan. Nakuha niya ang grand weapon, ang flute. Gusto niya talaga ang kayamanan na ito. Oo, susundin namin ang utos ng Alliance Master, ang iba't ibang sect warrior ay sumagot. Matapos ang ilang minuto, lahat ng sekta ay nagtipon at nagmarcha, kasama si Megan papunta sa Middle Terra. Samantala, sa North Moana Continent, si Daryl ay naambush ni Tina at nahulog sa bangin. Nararamdaman lang ni Daryl na nahuhulog ng mabilis ang kanyang katawan. Naririnig niya ang tunog ng hangin sa kanyang tenga at nakita ang malalim na lambak sa ilalim niya. Hindi siya nagdadalawang isip, mabilis niyang pinagana ang kanyang internal energy at patuloy na kumakapit sa gilid ng lambak para bumagal ang kanyang pagbaba. Gayunpaman, ang talampas ay masyadong mataas. Malalim din ito. Ang mas importante, ang internal energy ni Daryl ay hindi pa gumagaling. Ang internal energy sa kanyang tiyan ay pagod na dahil sa pagkapit niya sa gilid gamit ang kanyang kamao. Mukhang mayroon pang 100 na talampakan ang lalim bago niya maabot ang dulo at ang internal energy ni Daryl ay ubos na. Habang nakatingin siya sa gubat sa ilalim niya, palapit siya ng palapit, gustong umiyak ni Daryl. Nawalan na siya ng pag-asa. Kung nangyari ito kanina, 100 na talampakan na lalim ay wala lang sa kanya. Gayunpaman, gamit ang kanyang internal energy ay naubos na, siguradong masasaktan siya sa pagkahulog niya. Ang mga mata niya ay nasa lupa, palapit ng palapit. Bigla na lang may nakita si Daryl sa gubat malapit at bigla na lang natigilan. Nakita niya ang 100 mga tao na may hawak na iba't ibang martilyo at pala, naghuhukay ng lupa sa ilalim ng mainit na araw. Lahat sila ay tagaktak ang pawis. Kabilang sa 100 tao, isang lalaki ang nakasuot ng sombrero na mukhang siya ang leader. Nakatayo siya roon at nag-uutos lamang. Grupo ba ito ng tomb robbers? Naisip ni Daryl at kumunot ang kanyang noo. Ilang taon ang nagdaan bilang isang Elysium Gate Sect Master. Marami nang napuntahan si Daryl kaya naman kilala niya ang mga taong ito. Sila ay ang tomb robbers. Ang grupo na nakita ni Daryl ay sina Wesley at ang iba pang membro ng Mouse Sect. Nabubuhay ang Mouse Sect sa ganitong trabaho. Pupunta sila kung nasaan ang ancient tomb. 10 taon ang lumipas, noong nawala ang harang sa 9 na kontinente, ang mga alagad ng Mouse Sect ay kumalat sa iba't ibang kontinente. Kagabi lang, dinala ni Wesley ang kanyang mga alagad sa isang abandonadong burol sa Yunzhou City. Matapos nilang iligtas si Lily, hindi na nila nakita ang ancient tomb. Umalis sila agad at pumunta sa North Moana Continent. May nakitang ancient tomb ang Mouse Sect doon. Sa sandaling yon, ang ibang mga alagad ng Mouse Sect ay tinitingnan ang ancient tomb at ang iba naman ay nagbabantay sa labas. Bang! Mabilis na nahulog ang katawan ni Daryl at sumiyaw siya. Nahulog siya sa mga sangay ng puno bago siya bumagsak sa lupa. Bang! Kung wala ang proteksyon galing sa kanyang internal energy, mabigat ang pagkahulog ni Daryl. Ang internal energy niya ay tumataas at nararamdaman niyang mababali na ang kanyang buto habang sumusuka siya ng dugo. Walang parte sa katawan niya na hindi masakit. Nagdilim ang paningin niya at muntik na siya mahimatay. Sa parehong oras, nagagalit siya. Paano siya nagawang i-ambush ni Tina ng ganito?
Kahit na ang tunog ng pagkahulog ni Daryl ay hindi malakas, naging alerto pa rin si Wesley at ang kanyang mga kasama. Sa sandaling iyon, tumingin na sa paligid si Wesley. Kahit na isang dosenang talampakan ang layo nila, at may malalim na gubat sa pagitan nila, hindi niya nakita si Daryl. Pero, maingat na tao si Wesley, kaya naman mabilis niyang tinanong ang kanyang alagad sa gilid niya, "Ano yung tunog na yon? Narinig mo ba?" Lahat sila ay nagkatinginan sa isa't isa, at nagsimulang sumagot. "Parang may nahulog." "Tama, narinig ko rin." Noong narinig nila ito, hindi na nagdalawang isip si Wesley na kumaway. "Tara na at tingnan natin." Matapos niyang sabihin ito, pinamunuan niya ang mga tao at nagsimula na silang maglakad. Ilang alagad ang sumunod sa kanya, may hawak na martilyo. Lahat sila ay alerto. Ang Mouse Sect ay naghukay ng mga sinaunang libingan buong taon, at hindi naman sila madalas maglakbay sa gubat dahil baka may makasalubong silang wild beasts. Dahil dito, lagi na silang alerto. Papunta na sila rito, nagulat si Daryl noong narinig niya ang hakbang nila. Ubos na ang kanyang internal energy, at hindi na niya kayang ipagtanggol ang sarili niya kapag gumawa sila ng gulo. Habang iniisip niya ito, kinagat ni Daryl ang kanyang labi, at tumayo habang nakakapit sa puno sa tabi niya. Isa itong tao. SHT! Hindi ba siya namatay dahil sa paghulog? Hoy! Diyan ka lang! Ang grupo ni Wesley ay sinigawan siya noong nakita nila ito. Naglakad sila papunta sa kanya, at pinalibutan siya. Nahanap pa rin nila ko. Nakaramdam ng pait si Daryl sa kanyang puso, tumingin siya sa paligid at ngumiti, "Mga kaibigan, dumaan lang ako. Wala akong nakita, kaya baka pwede nyo na akong paalisin." Ang tomb robbing ay hindi maluwalhati, at marami itong pinagbabawal. Sinabi yon ni Daryl dahil ayaw niyang magkaroon ng gulo. Noong sinabi niya ang huling salita, tiningnan ni Daryl si Wesley. Matapos niyang mabilang sa isang lipunan ng ilang taon, kaya niyang kilalanin agad si Wesley bilang isang leader ng kanilang grupo. Napadaan lang inobserbahan ni Wesley si Daryl at inisip na hindi ito mabait. "Sa itsura mo, sa tingin ko ay hindi ka normal na mamamayan." Noong sinabi niya yon, kumaway si Wesley, "Kuhain niyo ang mga gamit niya at italin niyo siya. Tapos, maghukay kayo ng butas para ilibing siya." Ang lalaking to ay isang martial saint cultivator. Hindi siya ordinaryong tao. Pero nakita nila ako na naghuhukay ng libingan at hindi ko siya hahayaang umalis ng buhay dito kahit sino pa siya. Sa isip ni Wesley, kilala ang Mouse Sect sa pagiging strikto sa rules na hindi nila pinapayagan ang mga tagalabas na maging present kahit na sila ay napadaan lang. Pagkatapos niyang magsalita, ang mga tao ay bigla na lang pumunta kay Daryl at tinali ito. Sa parehong oras, nagsimula silang maghanap ng mga bagay na dala ni Daryl. "Ilibing ako," nagalit si Daryl at nagulat. "Anong karapatan nitong grupo ng mga tomb robbers na hawakan ako?" Naghahanap sila ng gulo. Sa parehong oras, sinusubukan ni Daryl pumiglas. Pero, pagod na ang kanyang internal energy, at nagkaroon ng mga sugat mula sa pagkahulog, wala na siyang natirang energy na pwedeng gamitin. Si Wesley at ang iba pa ay excited noong nakita nila kung anong ninakaw nila kay Daryl. Ang mga mata nila ay hindi makapaniwala. Ang lalaking to ay may suot na pendant sa lig niya. Mayroon din siyang golden shiny 7 treasures, exquisite pagoda, at mga spirit pills. Ang taong ito ay maraming kayamanan sa katawan. Huminga ng malalim si Daryl at sinabi kay Wesley, "Kaibigan, sa inyo na yan lahat kung pakakawalan niyo ko." Sa totoo lang, kung kanina pa ito nangyari, hindi natitingnan ni Daryl ang mga tomb robbers na ito. Pero wala na siyang nagawa dahil wala na siyang internal energy, at hindi na niya kayang labanan ang mga ito. Pinag-isipan ito ni Daryl. Hanggat ang grupo na ito ay pwede siyang pakawalan, baliwala na lang sa kanya kung anong hingin nila. Kaya naman niya itong makuha ulit kapag bumalik na ang kanyang internal energy. "Pakawalan ka?" Ngumiti si Wesley noong narinig niya yon. Ang mga mata niya ay nalihis. "Masyado kang walang muwang. Kami, ang Mouse Sect ay magaling sa tomb robbing. Ito ay isang bagay na dapat walang nakakakita. Nakita mo kaming magnakaw ng libingan, kaya naman sa tingin mo ba ay pakakawalan ka namin?" Habang nagsasalita siya, kumaway si Wesley, "Kuhain niyo siya at ilibing niyo." Kinuha ng mga alagad si Daryl at nagsimula ng maglakad sa direksyon papunta sa kuweba.
Kung makita ang malalim at nakakatakot na kuweba. Mukhang takot na takot si Daryl. SHT! Bagalan niyo lang, sumigaw si Wesley. Ang mga alagad ay nalito, lahat sila ay tumigil. Huminga rin ng malalim si Daryl at tagaktak ang pawis. Sa sandaling yon, naglakad si Wesley at kinuha ang pulso ni Daryl. May hawak siyang golden mask na makikita sa katawan ni Daryl. Mukhang nasurpresa siya, saan mo nakuha ang mask na ito? Noong sinabi niya yon, sinubukang kontrolin ni Wesley ang kanyang emosyon. Ang golden mask ay kakaiba, at ang pag-ukit din nito. Bilang isang hallmaster ng Mouse Sect, pamilyar si Wesley sa mask ito ay isang bagay na pagmamay-ari ng Elysium Gate Sect Master. Kahit na ang Mouse Sect ay hindi ganoon kalaking sekta sa World Universe, mayroon silang alam sa sitwasyon ng bawat major sect. Lalo na ang Elysium Gate Sect Master na si Daryl. Lahat ng mga taon, pinamunuan niya ang Elysium Gate para sirain ang mga masasamang tao sa lipunan. Kahit na hindi pa nakita ni Wesley si Daryl, kilala niya pa rin ito dahil sa Golden Mask dahil ito ang nagre-represent sa posisyon at katauhan ng Elysium Gate Sect Master. Ang mask na hawak niya ay isang token ng Elysium Gate Sect Master. Ang 9 Dragons ay nakaukit sa mask na ito kaya hindi siya dapat magkamali. Ang buong Mouse Sect ay hindi dapat siya bigin, hindi na rin banggitin si Wesley, siya lang ang natatanging Hallmaster. Sa sandaling yon, nagbago ang tono ng boses ni Wesley. Lahat sila ay nagulat. Sa wakas ay nakahinga na ng maluwag si Daryl. Halata naman na kilala ni Wesley kung sino siya. Sa susunod na segundo, mukhang kalmado na si Daryl at sinabing, "Akin ito. Ako si Daryl Darby." Ano? Siya ba talaga si Darry, ang Elysium Gate Sect Master? Noong narinig niya yon, ang mukha ni Wesley namutla at ang katawan niya ang nanginginig. Sa parehong oras, lumuhod siya agad sa harap nito. "Sect Master Darby, walang kwenta ang mga mata ko." Tagaktak ang pawis ni Wesley habang natatakot. "Ito na. Ninakawan ko si Daryl ngayon lang at gusto ko siyang ilibing. Ako ang may hangad ng sarili kong kamatayan. Base sa abilidad ng Elysium Gate noon, kaya nilang sirain ang Mouse Sect kahit anong oras na gusto nila. Sabay nito, ang natitirang mga alagad ng Mouse Sect ay nagtipon ng kanilang mga saloobin at nagsimulang lumuhod. Tumingin sila sa ibaba, natakot. Ito ay si Daryl, Elysium Gate Sect Master, mandirigma ng World Universe. Sino ang nangahas na magalit sa gayong tao? Napabuntong hininga si Daryl nang makita niya iyon. Mahinahon niyang sinabi, "Ayos lang iyon. Hindi mo alam." Lahat tumaas. Sa totoo lang, sa ilalim ng normal na mga kalagayan, hindi kailanman pinatawad sila ni Daryl. Gayunpaman, nang malaman ni Wesley ang pagkakakilanlan ni Daryl, binago niya agad ang kanyang saloobin, na ipinakita na iginagalang niya ang mga patakaran ng lipunan. Pinakamahalaga, naubos na ni Daryl ang kanyang panloob na enerhiya, kaya wala siyang lakas upang parusahan sila. Ako ay nagpapasalamat magpakailanman sa pag-unawa ni Sect Master Darby. Pinahid ni Wesley ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Nakaramdam siya ng labis na swerte. Sa kabutihang palad, pinamamahalaan ko siyang makilala sa oras lamang. Kung ililibing nila si Daryl nang hindi sinasadya, magkakaroon sila ng malaking problema. Bagaman walang ibang tao sa paligid, ang Elysium Gate ay lubos na maimpluwensyahan. Madali silang malaman. Nang makaramdam siya ng ginhawa, mabilis na inutusan ni Wesley ang kanyang mga alagad na alisin si Daryl sa mga lubid, at tinulungan siyang umupo sa bato. Pagkatapos ay kinuha nila ang lahat ng mga bagay na ninakaw nila mula kay Daryl at ibinalik ito sa kanya ng magalang. Natagpuan ni Daryl ang 2 mga tabletas ng espiritu na maaaring pagalingin ang kanyang mga pinsala mula sa mga bagay na ibinalik sa kanya. Matapos ubusin ng mga tabletas, naramdaman niya ang sakit sa kanyang katawan ay nabawasan ng malaki. Ang kanyang kalooban ay mas mahusay pagkatapos ng kanyang sakit ay hinalinhan. Tumingin siya kay Wesley at ngumiti habang tinanong niya, "Ikaw ang Mouse Sect, tama?" "Oo, kami ay isang mababang antas ng gang na gumagawa ng mas mababa kaysa sa masarap na trabaho para sa aming pamumuhay. Nahihiya kami, Sect Master." Ngumiti si Wesley at maingat na sumagot. Tulad ng sinabi niya, lumingon si Wesley at sumigaw sa kanyang mga alagad, "Tapos na ba kayong lahat sa libingan? Selyo agad ang pasukan, aalis na kami." "Oh, Hallmaster."
Mabilis na tinipon ng kanyang mga alagad ang kanilang mga bagay, at ang lahat na nasa sinaunang libingan ay nagsimulang iwanan ito. Sa sandaling yon, pinisil ni Wesley ang isang ngiti at sinabi ng matalino kay Daryl, "Secmaster Darby, ang iyong pinsala ay hindi mababawi ng napakabilis. Saan mo gustong pumunta? Maaari kaming magpadala sa iyo doon." Si Wesley ay talagang taos-puso nang sinabi niya iyon. Iginagalang niya ang kabaitan at kabutihang loob ni Daryl. Pinakamahalaga, sa sandaling nagtayo siya ng isang relasyon kay Daryl, ang kanyang posisyon sa Mouse Sect ay mas ligtas din. Hindi madaling matugunan ang isang tulad ni Daryl. Napabuntong hininga si Daryl. Marahil ay hindi pa rin alam ni Zubaji na siya ay hinawakan ni Tina at itinulak mula sa isang bangin. Ang pinakamahalagang bagay na dapat gawin ngayon ay ang pagbabalik sa Holy Saint Sect upang matugunan si Zubaji at humingi ng paghihiganti mula kay Tina at sa Yukin Gold Altar. Gayunpaman, naubos na niya ang kanyang panloob na enerhiya at hindi ito mapabuti sa isang maikling panahon. Hindi pa ito ang pinakamahusay na oras upang bumalik sa Holy Saint Sect. Habang malalim ang iniisip ni Daryl, nakita niya ang isang babae na naglalakad palabas ng sinaunang libingan. Kahit na ang babae ay may suot na alpombra, wala itong ginawa upang maitago ang kanyang kaakit-akit na figura. Gayunman, nakatago ang kanyang mukha. Ito ay si Lily. Matapos mailigtas ni Lily si Wesley noong araw bago, sinundan niya ang Mouse Sect sa kontinente ng North Moana upang maghukay ng sinaunang libingan. Matapos ang pinagdaanan niya sa mga nakaraang taon, si Lily ay isang mas malakas na tao. Gayunpaman, ito pa rin ang kanyang unang pagkakataon na ninakawan ang isang sinaunang libingan. Labis siyang nag-aalala sa kanyang puso. Nang makalabas na siya mula sa libingan, may sumugod sa kanya nang walang tiyaga, "Hoy, ugly. Bilisan mo, mabagal ka. Sinakop mo ba ng maayos ang kabaong?" Mula pa nang sumunod si Lily sa Mouse Sect, kailangan niyang gawin ang lahat ng mga kakaibang trabaho. "Ako." Lilibit ang kanyang mga labi at tumingin sa lupa bago sumagot ng mahiyain, "Hindi, ako ay masyadong natatakot." Pumasok siya sa sinaunang libingan at ngayon kailangan niyang takpan ang kabaong. Kahit na ang isang matapang na babae ay masyadong matakot na gawin yon. Malambot ang tinig ni Lily, ngunit malinaw na maririnig siya ni Daryl. Sa sandaling yon, naramdaman ni Daryl na ang kanyang isip ay nag-iingay at blangko ang kanyang isip. Tinig ba yon ni Lily? Naisip ni Daryl. Sina Daryl at Lily ay nanirahan ng magkasama sa mahabang panahon. Matagal nang napapangisi ang tinig ni Lily sa isip ni Daryl. Pinakamahalaga, wala si Daryl sa kanilang date 7 taon na ang nakalilipas, na humantong kay Lily na umalis sa Donghai City nang walang pag-asa. Palagi siyang nakaramdam ng pagkakasala doon at hindi na tumigil sa paghahanap kay Lily. Kahit na siya ay pagod, hindi siya sigurado kung saan nahanap niya ang enerhiya upang tumayo at tumingin ng mabuti kay Lily. "Lilibod, ikaw ba yan?" Pula ang mga mata ni Daryl habang siya ay sumigaw sa kanyang malalakas na tinig. "Lilibod, ito talaga si Lilibod." Ang mga luha ay bumagsak sa kanyang mukha, lumabo ang kanyang paningin. "Lilibod, lagi kong pinangarap na makita ka. Siya ang aking Lilibod." Ang luha ni Daryl ay dumadaloy na parang talon habang tinitingnan niya si Lily. Nang makita niya ang mukha niya, nanginginig ang puso ni Daryl, nakaramdam siya ng kasalanan na lampas sa paglalarawan. "Hubby." Nanginginig ang katawan ni Lily nang bigla niyang marinig ang tinig ni Daryl. Natigilan siya. "Narinig ko ba yun ng tama?" Nang makilala ng kanyang mga mata si Daryl, naramdaman niyang nanginginig ang kanyang puso habang nagsimulang dumaloy ang luha. Hindi kailanman pinangarap ni Lily na makatagpo niya si Daryl sa paraang ito sa North Moana Continent. Sa oras na yon, nadama ni Lily ang labis na kasiyahan, emosyonal, at nagkasalungat ng sabay. "Mukha akong pangit ngayon. Hindi ko na siya karapat-dapat." Bukod, kapag hindi siya lumitaw sa kanilang 7 taong date, malinaw na sumuko siya sa aming relasyon. Kung iyon ang kaso, mas mahusay na magpanggap ako na hindi ko siya kilala. Natigilan si Wesley at ang natitira habang tinitingnan nila si Daryl na ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at mga katanungan. Kilala ni Secmaster Darby ang babaeng ito. Hindi yon tama. Paano ang gayong pangit na babae ay may kaugnayan sa Secmaster Darby?
Si Daryl ay hindi nababagabag sa maingat na tingin ng Mauset. Tinitigan niya si Lily at nakita niyang tumanggi siyang tumingin sa kanya. Nawasak siya. Sumigaw siya, "Lilybud, ako ang iyong hubby." Lilybud. Kahit na si Lily ay mukhang isang ganap na naiibang tao kumpara sa dati, ang kanyang tinig ay hindi nagbago. Hindi niya marinig ng mali. Hindi niya ako naalala. Gayunpaman, lumingon pa rin si Lily upang tumingin sa kanya. Nakatayo lang siya doon, kasama ang likuran niya na nakaharap kay Daryl. Labis na nag-aalala si Daryl nang makita niyang hindi pumayag si Lily na kilalanin siya. Gusto niyang maglakad. Nang tumayo siya, ang kanyang pinsala ay lumala at sa sandaling iyon, sumuka siya ng isang bibig na puno ng dugo. "Sectmaster Darby." "Sigurado ka, Sectmaster Darby?" Natigilan si Wesley at ang natitira nang makita nila yon. Sumigaw silang lahat. Nagulat din si Lily at hindi na niya ito mahawakan. Nagmadali siyang hawakan si Daryl habang siya ay sumigaw, "Hubby." "Lilybud. Sa wakas, handa kang kilalanin ako." Ngumiti si Daryl. Tumigil sa pakikipag-usap para sa ngayon. Labis na nag-aalala si Lily nang makita niya ang maputla niyang mukha. Sumasakit ang puso niya. Umiiyak siya habang sinabi niya, "Sigurado ka? Saan ka nasasaktan?" Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.